Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2223-31. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Baka minamaliit kita. Mapait na ngumiti si Eseng nang makita niya kung gaano kadaling nakasabay ni Alvin ang kanyang bilis. Sinabi niya, kumikilos na ako sa aking buong bilis, ngunit si Brother Alvin ay nakakasabay pa rin sa akin. Nangangahulugan ito na mas malakas ka kaysa sa akin. Sa palagay ko ay hindi ka mas matanda kaysa sa akin, ngunit ang iyong antas ng paglilinang ay malamang na mas mataas kaysa sa akin. Nakaramdam ako ng labis na kahihiyan na nais kong makahanap ng isang lugar upang itago ang aking mukha. Kung tutuusin, ako ay isang saint na palasyo, at ikaw. Ang ngiti ni Eseng ay lalong naging maluwang nang matapos siyang magsalita. Bagamat nakatanggap sila ng orthodox cultivation method mula sa devil plants na magbibigay daan sa kanila na madagdagan ang kanilang lakas sa pamamagitan ng paglamon sa asensya at dugo ng mga diablo, maaga o huli ay maaabot nila ang bottleneck kung gagamitin nila ang pamamaraang ito upang palakasin ang kanilang devil chi. Ang bottleneck ay may kinalaman sa likas na talento ng bawat devil cultivator. Kung mas mataas ang kanilang likas na talento, mas maraming diwa at dugo ang kailangan nilang lumunin upang lumakas. Maswerte lang ako dahil nagkaroon ako ng hindi inaasahang pagkikita, sabi ni Alvin. Kuya Alvin, masyado kang mapagpakumbaba. Alam ni Eseng na si Alvin ay mahinhin. Pagkatapos nilang maglakbay ng ilang sandali, nakita ni Alvin ang parami ng paraming mga diablo sa paligid niya. Maya-maya pa, nakita niya ang isang grupo ng mga human devil na nakatayo sa unahan. Sumigaw si Eseng, nandito na tayo. Diretso ang tingin ni Alvin. Ang nasa unahan ay isang kagubatan na bato. Mayroong lahat ng uri ng kakaibang hugis na mga bato sa napakalaking sukat. Ang mas maliit ay ilang metro ang taas habang ang mas malaki ay 10 metro ang taas. May iilan pa nga na ilang daang metro ang taas. Bukod pa riyan, mayroon ding ilang megalith na libu-libong metro ang taas, na matayog sa iba pang mga bato tulad ng mga puno. Sa kasalukuyan, isang grupo ng mga human devil ang nagmamadaling pumasok sa Stone Forest. Pagpasok nila sa kagubatan, tahimik na naglaho ang kanilang mga figure. Isang tunog ang narinig ni Neri. Nasa Stone Forest. Tanong ni Alvin kay Eseng. Iyan ang narinig ko, tumango si Eseng. Nagniningning ang kanyang mga mata habang sinasabing, halika. Pumasok tayo at tingnan. Sige. Tumango si Alvin. Papasok na silang dalawa sa kagubatan ng bato, may 3 mapanuksong boses ang tumawag sa likuran nila. Well, hindi ba Eseng? Sa iyong cultivation base, naglakas loob ka talagang pumunta dito para tingnan. Ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng kalokohan sa iyong sarili. Kung tutuusin, hindi mo lang sinisira ang iyong reputasyon kundi sinisira mo rin ang reputasyon ng mga tao mula sa Wandering Saint Palace. Ang mga tinig na ito ay pagmamayari ng 3 kabataang lalaki na nakasuot ng katulad na berde na magagandang damit tulad ni Eseng. Sa isang iglap lang, lumitaw ang 3 binata sa harap ni na Alvin at Eseng na hamarang sa kanilang dinadaanan. Lahat ng 3 lalaki ay tumingin kay Eseng ng panunuya. Nang makita ni Eseng ang 3 lalaki, agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Bakas din sa mukha niya ang galit na may halong takot. Nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Eseng. Sino ang mga taong ito? Halatang galit siya dahil nakaharang ang kanyang dinadaanan ng walang dahilan. Sila ay aking mga kapantay at mga disipulo din mula sa Wandering Saint Palace. Dati. Sa pamamagitan ng voice transmission ni Eseng, nalaman ni Alvin na ang 3 lalaking ito ay mga anak mula sa mga mayamang pamilya. Sa Wandering Saint Palace, nakaugalian na nilang mamili ng mga mahihinang babae mula sa hindi maimpluwensyang pamilya. Dahil ang mga magulang ng 3 lalaking ito ay matataas na opisyal, kahit magreklamo ang mga babae, hindi pa rin mapaparusahan ang mga lalaking ito. Hindi nakayanan ni Eseng ang kanilang pag-uugali kaya nagpasya siyang turuan sila ng leksyon. Babantayan niya ang mga ito, at sa tuwing nagkakamali sila, tinuturuan niya sila ng isa pang leksyon. Dahil ang pamilya ni Eseng ay mas mayaman at maimpluwensya, at siya ay mas malakas, ang 3 lalaking ito ay hindi makapaghiganti sa kanya. Tahimik lang nilang matatanggap ang kanilang mga kapalaran, naiinis kay Eseng sa loob.
Sa kasamaang palad, si Aseng ay naaksidente at malubhang nasugatan. Nasira niya ang kanyang Saint Vein. Dahil dito, naging mahirap para sa kanyang cultivation base na tumaas. Sa kalaunan, nalampasan ng tatlong lalaki ang cultivation base ng Aseng. Sa oras na ito nagsimulang maghaiganti ang tatlong lalaki kay Aseng. Siyempre, hindi sila nang ahas na dalhin ito ng labis dahil ang kanyang pamilya ay mas maimpluwensyang kaysa sa kanila. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga ito sa pangungutya at pang-iinsulto sa kanya. Mga anak mula sa mayayamang pamilya. Ngumisi si Alvin pagkatapos niyang pakinggan ang paliwanag ni Aseng. Aseng, kaibigan mo ba ang taong ito? Tanong ng isa sa tatlong binata na nakasuot ng berdadong damit habang nakatingin kay Alvin. Baka sa kanyang mga mata ang isang bakas ng pagpatay na layunin. Sa sandaling magsalita ang lalaking iyon, ang dalawa pang lalaki ay agad na lumingon kay Alvin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Aseng nang mapagtanto niyang ang atensyon ng tatlong lalaki ay nakatuon kay Alvin. Tahimik niyang sinabi, hindi ko kilala ang taong ito. Hindi ko siya kaibigan. Samantala, siya ay banayad na gumalaw at tumayo sa harap ni Alvin upang protektahan siya habang nakatitig sa tatlong lalaki. Nagtawanan ng tatlong lalaki nang marinig nila ang mga salita ni Aseng na sumasalungat sa kanyang mga kilos. Aseng, dahil hindi mo siya kaibigan, ayos lang kung papatayin natin siya. Magandang ideya iyan. Dahil hindi mo siya kaibigan, makipaglaro tayo sa kanya bilang biktima. Unti-unting humina ang tawa ng mga lalaki, at sinabi ng isa sa kanila, mukhang magiging masaya tayo ngayon. Tiningnan nila si Aseng ng masama bago nila inilipat ang kanilang tingin kay Alvin. Tinitigan nila si Alvin na parang mangangaso na nakatingin sa kanilang biktima. Batay sa kanilang pag-uusap, malinaw na nilayon nilang patayin si Alvin. Ang background ni Aseng ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila, hindi sila naglakas loob na guluhin siya kahit na mas malakas sila. Ang magagawa lang nila ay kutsain at insultuhan siya. Gayunpaman, wala silang pag-aalinlangan sa pananakit o pagpatay sa mga kaibigan ni Aseng. Kahit napatayin nila ang kanyang mga kaibigan, hindi mangangarap ang pamilya ni Aseng na magkaroon ng hidwaan sa pamilya ng tatlong lalaki dahil sa isang tagalabas. Kapag hinawakan mo siya, papatayin kita. Nanlamig ang mga mata ni Aseng nang marinig niya ang pag-uusap ng tatlong lalaki. Kahit na si Alvin ay hindi pa maituturing na kanyang kaibigan, ito ay isang katotohanan na si Alvin ay nasa panganib dahil sa kanya. Nakonsensya siya na si Alvin ay kinaladkad sa kanyang negosyo. Kung nasugatan o namatay si Alvin dahil sa kanya, magsisisi siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Balak mong ipagsapalaran ang buhay mo, eh. Nagtawanan ng tatlong binata nang marinig nila ang mga salita ni Aseng, batay sa iyong kakayahan, sa tingin mo ba ay kapareha mo kami? Aseng, kung hindi dahil nagmula ka sa isang maimpluwensyang pamilya, matagal ka na naming pinatay. Huwag kang mag-alala, Aseng. Hindi ka namin sasaktan. Gayunpaman, tiyak na sasaktan namin ang iyong kaibigan ngayon. Di ba sabi mo hindi mo siya kaibigan? Hindi naman mahalaga. Kaibigan mo man siya o hindi, mamamatay siya ngayon. Ang tatlong lalaki ay ganap na hindi pinansin ang babala ni Aseng at patuloy na nagbubuga ng mga pagbabante ng isa-isa. Hindi na sila makapaghintay na patayin si Alvin. Lingid sa kanilang kaalaman, yung mga human devil ang nagsimulang magtipon sa kanilang paligid para manood ng palabas. Hindi ba ito si Aseng, ang dating kababalaghan ng Wandering Saint Palace? Nakilala ng ilan sa kanila si Aseng. Noong nakaraan, si Aseng ay itinuturing na isang tanyag na tao sa mga human devils. Bagamat hindi siya ang numero unong prodigy sa nakababatang henerasyon ng Wandering Saint Palace, nireranggo pa rin siya sa nangungunang limang. Ang tatlong lalaking ito ay tila mga disipulo rin mula sa Wandering Saint Palace. Si Aseng ay parang tigre na umalis sa bundok. Kahit na ang mga pusa at aso lamang ay maaaring mangapi sa kanya ngayon. Sabi ng isang tao kahit hindi malakas ang boses niya, naririnig siya ng karamihan. Sino ta? Agad namang nagiba ang ekspresyon ng tatlong lalaki nang marinig nilang ikinukumpara sila sa mga pusa at aso. Galit nilang inilibot ang kanilang paligid, sinusubukang hanapin ang taong nagsalita. Sa kasamaang palad, hindi nila mahanap ang taong iyon dahil maraming tao sa paligid. Pagkatapos noon, ang mga human devil sa paligid ay napakalambot na nagsalita sa kanilang mga sarili. Ang lalaking naka-purple ay mapapahamak. Well,
masisisi lang niya ang sarili niya sa pakikisalamuha kay Aseng. Bagamat maimpluwensyahan ang pamilya ni Aseng, kaya lang niyang protektahan ang sarili niya. Hindi makikialam ang pamilya niya para sa kanyang mga kaibigan. Ang tatlong disipulong ito mula sa Wandering Saint Palace ay malinaw na mga kaaway ni Aseng. Ang taong nakatayo sa likod ni Aseng ay tiyak na mamamatay ngayon. Ang grupong Human Devils ay tumingin kay Alvin ng may simpatiya. Samantala, mas lalong nagdilim ang ekspresyon ni Aseng. Bagamat alam niyang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya, hindi niya akalain na makakalaban ni Alvin ang tatlong lalaki ng sabay. Sa tatlong lalaking ito, dalawa sa kanila ang nasa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage, at ang natitira ay nasa 5th form ng Saint Celestial Stage. Huminga ng malalim si Aseng at nagpadala ng voice transmission kay Alvin. Kuya Alvin, humihingi ako ng paumanhin sa pagkaladkad sa iyo sa gulo na ito. Paano na ito? Susubukan kong pigilan sila habang papasok ka sa kagubatan ng bato sa pinakamabilis mong bilis. Ang sabi-sabi ay parang may sa loob. Hanggat pinasok mo ito, hindi ka nila mahahanap. Hindi tumugon si Alvin sa voice transmission ni Aseng. Whoosh! Biglang, isang bugzo ng hangin ang dumaan sa lahat habang si Alvin ay lumabas mula sa likuran ni Aseng, pinuprotektahan siya. Mahinahon niyang tinitigan ang tatlong alagad mula sa Wandering Saint Palace. Gayunpaman, sa ilalim ng kalmado, makikita ang isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay. Isang nagulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Aseng nang makita niyang pinagtanggol siya ni Alvin. So gusto niyo akong patayin ng tatlo? Matahimik na sabi ni Alvin. Gayunpaman, naririnig ng mga mas matalino ang lamig sa kanyang tono. Ang tatlong lalaki mula sa Wandering Saint Palace ay natigilan ngayong pinagbantaan sila ni Alvin. Tulala silang nakatayo. Tinatanong kita ulit, mga pusa at aso. Gusto mo ba akong patayin? Inulit muli ni Alvin ang kanyang tanong nang makita niya ang tatlong lalaki na natulala na hindi man lang sila sumagot sa kanyang tanong. 2,224. Agad na tumahimik ang mga tao nang magsalita si Alvin. Tatanungin ulit kita mga pusa at aso. Gusto mo ba akong patayin? Tumingin ang mga nanonood kay Alvin na parang nakakita sila ng multo. Baliw ba ang lalaking ito? Kahit sa oras na ito, naglakas loob siyang hamanin ang tatlong disipulong ito mula sa Wandering Saint Palace. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang tatlong mga alagad ng Wandering Saint Palace ay ganap na nagalit nang may nagsabi sa kanila na para silang mga pusa at aso, na tinatawag silang Tom, Dick, at Harry. Gayunpaman, wala silang magagawa dahil hindi nila mahanap ang taong nagsalita. Gayunpaman, sapat na ang loob ni Alvin na tawagin muli ang tatlong disipulong ito mula sa Wandering Saint Palace na mga pusa at aso sa harap ng lahat. Sa isang sandali, nakuha ni Alvin ang paghanga ng mga nanunood sa kanyang katapangan. Natural, may iilan na nakadama na kamatayan lamang ang hinahanap niya. Si Aseng na natulala sa kawalang ingat ni Alvin ay nanambalik sa kanyang katinoan at sumigaw, "Kapatid na Alvin." Ang kanyang ekspresyon ay lubhang malungkot. Alam na alam niya ang ugali ng tatlong lalaking ito. Dahil pinukaw sila ni Alvin, tiyak na hindi nila ililigtas ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, ang tatlong disipulo mula sa mga maimpluwensyang pamilya sa Wandering Saint Palace ay nanambalik din ang kanilang katinoan. Baka sa mga mukha nila ang galit na galit. Nagsimula silang magsalita ng sabay-sabay. Ikaw na punk, naghahanap ka ng kamatayan. Nililigawan mo si kamatayan. Pumunta ka sa impyerno. Agad namang kumilos ang tatlo. Isang bugzo ng hangin ang dumaan sa lahat habang pinapatay nila si Alvin sa bilis ng kidlat. Isang powerhouse sa 5th form of the Saint Celestial Stage 5th form at 2 powerhouses sa 4th form of the Saint Celestial Stage ang sumugod sa kanya nang hindi nagpipigil. Ang mga pag-atake ng tatlong lalaking ito ay nagkatotoo sa iba't ibang kulay at anyo. Ang kanilang mga pag-atake ay mabigat at agresibo. Tila hindi sila titigil hanggat hindi namatay si Alvin. Whoosh! Isang napakalakas na Saint Origin ang bumaril mula sa isang 7 talampakang haba ng pike nang ito ay gumalaw. Sumipol sa hangin ang enerhiyang ibinubulwak nito. Tila may kakayahan itong tumusok sa anumang bagay. Boom! Ang isa pang nakakatakot na pag-atake ay nagmula sa mga kamao ng isa sa tatlong lalaki. Binalot ng Saint Origin ang mga guwante sa kanyang mga kamay, at nang siya ay sumuntok, isang dumadagandong na dagandong ang sumabay sa kanyang pag-atake. Swoosh! Swoosh!
Swoosh! Ang huling pag-atake ay nagmula sa isang lalaking may hawak na espada. Umihip ang hangin sa gising ng broadsword. Ang saber ray na ipinutok nito ay masalimuot at masalimuot. Sa hindi sanay na mga mata, mukhang magulo at magulo. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagtago ito ng walang katulad na kapangyarihan. Si Eseng ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay nagmamadaling sumigaw, "Brother Alvin, mag-ingat." Huli na para gumawa siya ng hakbang para iligtas si Alvin. Isa pa, hindi siya kasing lakas ng tatlong lalaki. Natural, imposible para sa kanya na iligtas si Alvin. Well, tingnan natin kung sino ang mamamatay. Malamig ang ekspresyon ni Alvin habang nakatingin sa tatlong lalaking umaakay sa kanya. Sa sandaling ito, ang Sun Saint Origin sa kanyang katawan ay umikot sa kanyang 79 na Saint Veins bago ito lumundag at natipon sa kanyang kanang braso. Pagkatapos nun, itinaas niya ang kamay niya at tinuro gamit ang hintuturo niya. Biglang, swish! Ang tunog ng pagsipol ng espada sa hangin ay maririnig habang ang sword chi ay bumaril mula sa hintuturo ni Alvin. Ang sword chi ay tumago sa kalangitan, ito ay kasing liwanag at matalim na parang isang shooting star habang ito ay kumikislap sa kalangitan sa gabi. Agad na winasak ng sword chi ang pag-atake ng isa sa mga lalaki mula sa Wandering Saint Palace, na pinatay siya sa proseso. Ang sword chi ay tumago sa kanyang glabela. Tumalsik ang dugo sa hangin nang maalis ang kanyang kaluluwa. Ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace na nasa fourth form of the Saint Celestial Stage ay patay na. Ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay nanambalik ang madla. Lahat sila ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha nang malaman nilang ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace ay namatay. Maging si Eseng ay nagulat na hindi nakapagsalita. Nagulat siya na napigilan ni Alvin ang kanyang sarili laban sa tatlong lalaki. Ang mas ikinagulat ni Eseng at ang mga taong naruroon ay matapos patayin ang isa sa tatlong disipulo ng Wandering Saint Palace, ang sword chi na pinaputok mula sa mga daliri ni Alvin ay hindi inaasahang naglabas ng isa pang tunog ng pagsipol. Pagkaraan ng maikling sandali, nakita nila na ang isa pang disipulo sa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage ay namatay din. Sa isang kisap mata, isa na lang sa tatlong disipulo mula sa Wandering Saint Palace ang natira. Kahit na ang natitirang disipulo ng Wandering Saint Palace ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage, ang kanyang ekspresyon ay nagbago na gusto nang makita niya ang kapangyarihan ng sword chi na bumaril mula sa hintuturo ni Alvin. Hindi man lang gumamit si Alvin ng kahit anong Saint Weapon para pumatay ng dalawang powerhouse sa 4th form ng Saint Celestial Stage. Ito. Paano ito posible? Nawalan siya ng kumpiyansa bilang isang powerhouse sa 5th form of the Saint Celestial Stage. Bukod dito, nagsimulang bumangon ang takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagsimulang tumunog ang mga alarm bell sa kanyang isipan. Whoosh! Muling tumunog ang mabilis na pagsipol ng sword chi. Nang marinig ang sipol, nanlaki ang mga mata sa pagkalito ng mga tao. Ang kanilang mga puso ay nasa kaguluhan. May iba pa. Ang panandaliang sword chi, na parang ginagabayan ng isang banal na nilalang, ay bumaril patungo sa powerhouse sa 5th form of the Saint Celestial Stage. Walang alinlangan ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace na nasa 5th form of the Saint Celestial Stage ay hindi nakaiwas sa sword chi. Nanginginig siya sa takot nang marinig ang sipol. Ang ekspresyon ng powerhouse sa 5th form of the Saint Celestial Stage ay naging takot habang siya ay sumisigaw, hindi. Sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang magandang sinulid. Akala niya ay tiyak na mamamatay siya dahil ang sword chi ay naglalakbay sa bilis ng liwanag patungo sa kanya. Bukod dito, nakalock ito sa kanya na parang missile. Hindi niya akalain na maiiwasan niya ang pag-ataking ito kaya hindi na siya nag-abala pang tumakas. Bukod dito, naroot siya sa lugar dahil sa takot. Pakiramdam niya ay lumiko ang kanyang mga paa upang humantong. Ang lahat ng ito ay sariling gawa, wala itong kinalaman kay Alvin. Sa sandaling malapit ng patayin ng sword chi ni Alvin ang disipulo ng Wandering Saint Palace sa 5th form of the Saint Celestial Stage. Whoosh! Whoosh! Ang huni ng hanging umaalulong ay sinabayan pa ng pagbuhos ng mga punyal. Lumilitaw na tumabi ito sa disipulo sa 5th form of the Saint Celestial Stage, na pinalayas ang pag-atake ni Alvin. Ang shower ng mga dagger ay durog sa sword chi sa isang iglap.
Laban sa lahat ng pagkakataon, ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace na nasa fifth form of the Saint Celestial Stage ay nagawang makatakas sa kamatayan. Sino ta? Sandaling natigilan si Alvin. Mabilis siyang nakabawi at tumangala sa langit. Isang figure ang lumipad sa hangin. Walang alinlangan na galing sa taong ito ang shower ng mga punyal. Kasabay nito, sinundan ng mga tao ang linya ng paningin ni Alvin at tumingin din sa kalangitan. Ang figure ay pag-aari ng isang babaeng nakasuot ng damit na kasing puti ng nyebe. Ang kanyang buhok ay malasotla at tuwid. Bagamat likod lang niya ang nakikita, naglabas siya ng malamig na aura na pumipigil sa mga tao na makalapit sa kanya. Sa sandaling nakita ni Eseng ang likurang bahagi ng figure, nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang sumigaw pagkatapos magalang na yumuko, Sister Wendy. Ate Wendy. Ang mga disipulo mula sa Wandering Saint Palace na nasa fifth form of the Saint Celestial Stage ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla na muntik nang mapatay ni Alvin nang marinig niya ang boses ni Eseng. Nilinggan niya ang babaeng nagligtas sa kanya. Sa sandaling makita niya ang babae, nawala ang takot sa kanyang mga mata at napalitan ng saya at excitement. Sa sumunod na sandali, naging mataimtim ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya, Sister Wendy, kailangan mong ipaghiganti sina Kigang Lin at Yuji Sito. Habang nagsasalita siya, itinuro niya si Alvin at galit na sinabi, siya iyon. Siya ang pumatay kay Kigang at Yuji. Sina Kigang at Eugen ang dalawang powerhouse sa fourth form of the Saint Celestial Stage mula sa Wandering Saint Palace na pinatay ni Alvin. Kaibigan din niya si Eseng. Si Eseng ay sinusubukang mag-alsa. Nagpaplano siyang makipagsanib puwersa sa mga tagalabas para patayin ang mga disipulo mula sa Wandering Saint Palace. Inakusahan niya si Eseng. Habang ang disipulo sa fifth form of the Saint Celestial Stage ay malakas na inaakusahan si Eseng, maraming tao ang nagsimulang makilala ang mga babaeng nakasuot ng snowy white robe. Ito ay si Wendy Hamilton. Maraming tao ang nakakakilala sa kanya kahit likod lang niya ang nakikita. Wendy Hamilton. Nagkagulo nang marinig ng mga tao ang pangalan ni Wendy. Lahat ng naruroon ay pamilyar sa pangalan ni Wendy. Siya ay sikat sa Human Devil Clan para sa pagiging numero unong prodigy sa mga nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace. Ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. May chismis na malapit na siyang makapasok sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Bukod sa kanyang kahangahangang talento at lakas, kilala rin siya bilang isang walang katulad na kagandahan sa mga human devils. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng human devils. Ang babaeng ito ay si Wendy. Ang pinakamaganda sa mga human devil, at ang numero unong kahanga-hanga sa mga nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace. Nagliwanag ang mga mata ng mga human devil, lalo na ang mga lalaki. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa habang nakatingin sila sa likod ni Wendy. Halatang halata ang kanilang reaksyon. Gayunpaman, hindi nagtagal, napilitan silang mag-iwas ng tingin. Ito ay dahil habang nakatingin sila sa likod ni Wendy, naramdaman nilang pinakawalan nito ang kanyang aura na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Pakiramdam ko ay dumating na ang taglamig. Sa loob lang ng ilang segundo, tuluyan nang naglaho ang nag-aalab na pagnanasa sa kanilang mga puso. Nang muli silang tumingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay napuno ng pangamba at takot. Wala sa kanila ang nang-ahas na muling kumilos ng walang galang. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Eseng nang marinig niya ang disipolo sa fifth form of the Saint Celestial Stage na maling akusasyon sa kanya. Mabilis niyang ipinaliwanag, Sister Wendy, huwag makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Gusto ni na Senji, Kigang, at Eugen na patayin muna si Brother Alvin. Pinatay lang sila ni Brother Alvin bilang depensa. Nang matapos magsalita si Eseng, makikita ang distressed expression sa kanyang mukha habang namuo ang takot sa kanyang puso nang tumingin siya sa likod ni Wendy. 2,225. Sa sandaling matapos magsalita si Eseng, si Senji Hee ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace na nasa fifth form of the Saint Celestial Stage ay nanunuya. Madilim niyang tinitigin si Eseng at sinabing, Eseng, kahit sa sandaling ito ay sinusubukan mo pa ring ipagtanggol ang isang tagalabas. Huwag kalimutan na ikaw, Kigang, Eugen, at ako ay lahat ng mga disipulo ng Wandering Saint Palace.
Paano ka papanig sa isang tagalabas sa halip na sa iyong sariling mga tao? Sinabi ni Senji na may pagkukunwaring katwiran. Ate Wendy. Tumingin si Senji sa malamig na likod ng figurang umaaligid sa langit at sumigaw na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, ikaw ang pinuno ng nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace, dapat kang maghayganti para kay Kigang at Yuji. Taliwa sa kanyang mga salita at iyak, baka sa kanyang mga mata ang katusuhan. Ang ekspresyon ni Aseng ay naging hindi magandang tingnan nang marinig niya ang mga salita ni Senji He. Sapat na. Sa wakas ay nagsalita ang isang malamig na boses na nagdulot ng panginginig sa mga tinak ng lahat. Sa wakas ay nagsalita na ang figurang nakasuot ng snowy white robe. Gayunpaman, nakaharap pa rin ang likod niya sa mga tao. Nang matapos magsalita si Wendy, dahan-dahan siyang lumingon, inilantad ang kanyang mukha. Napabuntong hininga ang karamihan nang makita ang kanyang hitsura. Kagandahan. Ang ganda. Iisa ang nasa isip ng lahat nang makita nila ang babaeng nakasuot ng snowy white na damit. Ang kanyang napakagandang mukha ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng isang bansa. Naapektuhan din si Alvin. Ang kanyang mga asawa, sina Kelly at Megan, at ang kanyang kapareha, si Irish, ay pawang mga sikat na dilag, ngunit ang kagandahan ng babaeng ito ay hindi mas mababa sa alinman sa kanila. Siya ay nagtataglay ng isang hindi malapitan at malamig na aura na nagbabala sa mga lalaki na lumayo. Gayunpaman, para sa isang nangingibabaw na lalaki tulad ni Alvin, isang kusang loob at pangunahing pagnanais na supulan at angkin na siya ay biglang bumangon sa kanya. Gayunpaman, ang pagnanais na ito ay mabilis na nawala na para bang isang malamig na balde ng tubig ang ibinuhos sa kanya nang maisip niya ang tungkol sa kanyang dalawang asawa. Mabilis siyang umiwas sa kanyang pagkatulala. Kaya ito si Wendy, ang pinakamagandang babae sa Human Devil Clan. Talagang nabubuhay siya hanggang sa titulong ito. Pinuri ni Alvin si Wendy sa loob habang tinitingnan siya muli. Hindi nagtagal at natuklasan niya na ang pinakamagandang babae sa Human Devil Clan ay nakatingin din sa kanya. Nakuha mo ang lakas ng loob na patayin ang mga tao ng Wandering Saint Palace. Mataray na sabi ni Wendy habang kalmadong nakatingin kay Alvin. Nagtaas ng kilay si Alvin at sisigot na sana nang. Ate Wendy. Muling humakbang si Aseng at mataimtim na tumingin kay Wendy. Lahat ng naruroon ay maaaring maging saksi sa nangyari dito ngayon. Kung hindi muna tayo inatake ni Senji at ng dalawa pa, hindi sila sasaktan ni Brother Alvin. Ano? Pinagtatanggol mo pa ba siya? Ang ekspresyon ni Wendy Ling ay kalmado at ang kanyang mga salita ay tila walang emosyon. Gayunpaman, nararamdaman ng lahat na naging mas malamig ang kanyang aura. Oo. Si Aseng ay may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Mataimtim niyang sinabi, kasalanan ko ang pangyayari ngayon. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nasangkot si Brother Alvin sa bagay na ito. Kung ganoon nga, pagbalik mo sa palasyo, pumunta ka sa enforcement hall para tanggapin ang parusa mo. Malamig ang titig ni Wendy habang kanyang aura ay tumalon at bumabalot sa katawan ni Aseng. Agad na nanigas ang kanyang katawan na parabang na-freeze. Oo. Sagot ni Aseng habang nanginginig ang kanyang katawan na parabang nabaon siya ng malalim sa yelo at nyebe. Nagdilim ang ekspresyon ni Senji nang makita niyang walang intensyon si Wendy na kumilos sa tagalabas, si Alvin. Mabilis siyang sumigaw, Sister Wendy. Napabuntong hininga si Alvin habang magsasalita na sana si Senji. Tumingin siya kay Wendy at walang pakialam na sinabi, bakit may kinalaman ang sinuman kung pumatay ako ng tao? Kung kaya mo, bakit hindi mo ako hulihin at ibalik sa Wandering Saint Palace para maparusahan? Ang mga salita ni Alvin ay tila casual, ngunit ito ay parang isang hamon kay Wendy. Ang mga mata ni Wendy ay naging mas malamig sa isang iglap. Sa sandaling narinig ni Aseng ang mga salita ni Alvin at nakita ang ekspresyon ni Wendy, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, at sumigaw siya, kapatid na Alvin. Sa sandaling ito, natutuwa si Senji. Hindi ako makapaniwala na gustong sisihin ni Aseng ang halimaw na ito. Gayunpaman, hindi lang pinahahalagahan ng hamak na ito ang kanyang pagsisikap, ngunit pinupukaw pa niya si Wendy sa kanyang mga salita. Ang hamak na ito ay talagang may death wish. Sabi mo may death wish siya. Akala mo ba hindi siya natatakot kay Wendy? Imposible. Base sa itsura niya, hindi siya ganoon katanda.
At saka, wala pa akong narinig tungkol sa kanya sa Human Devil Clan. Nang makita ng karamihan ang aksyon ni Alvin, naisip nila na naghahanap lang siya ng gulo para sa kanyang sarili. Dahil gusto mong hulihin kita, susundin ko ang iyong nais. Bilang numero 1 kababalaghan sa mga nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace, taglay pa rin ni Wendy ang kanyang pride at ego kahit siya ay isang babae. Walang paraan na maaaring pabayaan niya ang bagay na ito kapag siya ay naprovoke sa ganitong lawak. Fao! Bahagyang umindayog ang katawan ni Wendy Ling bago ito nawala ng walang bakas. Tanging ang kanyang after image lang ang naiwan. Swoosh! 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 Sa sandaling mawala si Wendy sa kanyang kinatatayuan, agad na lumitaw ang tunog ng mga espadang umaalulong sa hangin. Sinabayan pa ito ng mga espadang lumilipad sa langit. Ang mga espada ay lumipad sa kalangitan patungo kay Alvin nang may pananakot. Si Wendy ay nakatayo sa isang espada habang sinusundan niya si Alvin gamit ang mga lumilipad na espada. Mukha siyang diyosa ng mga espada habang ipinapakita niya ang kanyang pagiging espada. Pareho silang nakikibahagi sa kanilang labanan mula sa malayo. 1,000-libong inscription na Saint Sword. Masasabi ni Alvin na ang espada sa ilalim ng mga paa ni Wendy Ling ay 1,000 inscription Saint Sword. Nang umatake ang espada, parang mga electric current ang sword chi. Masasabi niyang ang mga lumilipad na espada ay pinaghalong divine ability at martial arts. Ang tibak na lumipad patungo kay Alvin ay naramdaman na parang kaya nitong ibagsak ang mga bundok at ilog at talunin ang lahat ng nasa daan nito. Sa pagharap sa pag-atake ni Wendy, si Alvin, natural, ay hindi idle. Agad niyang inihagis ang kanyang assist type na divine ability. Pangunahing taktika sa paglamon. Sa gitna niya, nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa paligid niya. Sa sandaling lumitaw ang mga whirlpool, ang Heaven and Earth Spirit energy sa paligid ay agad na hinigop sa whirlpool ni Alvin at na-convert sa Sun Saint Origin. Bilang resulta, ang lakas ng kanyang Sun Saint Origin ay tumaas ng husto. Golden Crow Wings. Pagkatapos, inihagis ni Alvin ang kanyang paggalaw na divine ability. Isang pares ng nagninangas na pakpak ang umusbong mula sa kanyang likuran. Habang ang mga pakpak ay pumuputok, ang hangin ay nagsimulang maging mainit na nakakapaso. Swoosh! 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 Ginamit ni Wendy ang mga lumilipad na espada bilang mga stepping stone upang makalapit kay Alvin sa bilis ng kidlat. Sa kasalukuyan, ang kanyang bilis ay nasa tuktok ng 7th form of the Saint Celestial Stage. Naging mataimtim din ang ekspresyon ni Alvin habang hinarap niya si Wendy sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Talagang siya ang pinakamalakas na powerhouse sa ikapitong yugto ng Saint Celestial Stage na nakaharap niya kailanman. Kung taglay niya pa rin ang kanyang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, hindi na niya kailangang matakot sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang maging maingat sa kanyang kalaban ngayon. Hindi nagpapigil si Alvin at itinapon ang kanyang nakakasakit na divine ability. Otherworldly Celestial. Lumitaw ang maramihang mga clone sa kanya sa isang tibok ng puso. Mga clone. Nang makitang si Alvin ay lumikha ng maraming clone ng kanyang sarili, maraming tao sa karamihan ang nagsimulang umiling. Hindi nila akalain na ang kanyang divine ability ay makakatulong sa kanya. Kapag ang lumilipad na mga espada ay dumapo sa kanilang mga target, hindi mahalaga kung gaano karaming mga clone ang mayroon, lahat sila ay matatalo. Hindi alam ng lahat na ang mga clone ni Alvin na nilikha niya gamit ang divine ability, ang Otherworldly Celestial, ay hindi niya trump card. Ang kanyang trump card ay ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Pagkatapos ay cast ang divine ability, ang Otherworldly Celestial, ginamit ni Alvin ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Sa isang kisap lang ng mata, pinalawak niya ang kanyang divine consciousness na para bang isa siyang master ng Sword Dao, na sinisilip ang malawak na lupain. Pagkaraan ng ilang sandali, ang divine consciousness ni Alvin ay nakatuon kay Wendy na nakatayo sa gitna ng mga lumilipad na espada. Kitang-kita niya ang napakalaking kapangyarihan na nakapaloob sa mga espada at ang lalim nito. Nakikita ko. Sa loob ng 1 minuto, natuklasan ni Alvin ang kahinaan ni Wendy.
Sa katunayan, ang kahinaan na ito ay napakahusay na nakatago na mahirap para sa kanyang mga kalaban na mapansin kahit na sila ay mga powerhouse sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Ang kahinaan ni Wendy ay nasa kanyang divine ability at ang kanyang sword technique. Ang dalawa ay tila perpektong pinagsama, ngunit mayroong maraming mga kahinaan na napakahirap matukoy. Gayunpaman, nakita ni Alvin ang kanyang kahinaan. Bago ang Supreme Swordsmanship, ang Supreme Heart Sword, nakikita niya ang lahat ng swordsmanship martial arts sa secular na eroplanong ito. Magaling! Ngayong nakita ko na ang kanyang kahinaan, mas madaling hawakan ang mga bagay. Nakaramdam ng sigla si Alvin matapos niyang matuklasan ang kapintasan ni Wendy. Pakiramdam niya ay narukan siya ng droga. Samantala, ginagabayan ni Wendy ang mga espada patungo kay Alvin. Ang pag-atake ay tila dudurog sa kanya at sa lahat ng kanyang mga clone. 2,226. Si Alvin ay nanatiling kalmado at nakakulong, hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabigla at takot nang harapin si Wendy at ang kanyang mga lumilipad na espada. Isa ka lang baguhan. How dare you display your swordsmanship in front of me? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at biglang kumislap ang isang liwanag. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang paglilinang ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Sa isang kisap lang ng mata, sabay-sabay na gumalaw ang kanyang mga clone. Walang makakilala sa pagitan ng mga clone at Alvin. Sa susunod na sandali, swoosh, swoosh, swoosh. Sabay-sabay na itinaas ni Alvin at lahat ng kanyang mga clone ang kanilang mga braso at itinuro ang kanilang mga hintuturo. Maya-maya, binaril ni Sword Kiss ang lahat ng kanilang mga daliri kay Wendy na mabilis na papalapit sa kanya. Ang Sword Kiss ay nakahanay na parang mga sundalong patungo kay Wendy sa napakabilis na bilis. Sa una, hindi gaanong pinansin ni Wendy ang Sword Kiss na pinaputok ni Alvin. Gayunpaman, nang marinig niya ang maikling tunog ng mga espadang sumisipol sa hangin at nakitang nawala na ang Sword Kiss, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Paano ito posible? Naisip niya sa sarili, naguguluhan. Hindi niya maisip ang paliwanag para dito. Kanina, nagawang pigilan ng kanyang welga ang pag-atake ni Alvin nang sinusubukan nitong patayin si Senji. Hindi ito madali, ngunit nagawa niyang pigilan ito sa tamang panahon. Gayunpaman, sa oras na ito, natuklasan niya na ang kanyang pag-atake ay tila tumaas ng isang antas. Ito ay mas malakas kaysa dati. Masama ito. Si Wendy ay may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay naghahanda sa kanyang pagtatanggol na pamamaraan upang harangan ang pag-atake ni Alvin. Bigla niyang napansin na ang Sword Kiss na maayos na nakapila ay biglang nagbago ng direksyon habang siya ay gumagalaw. Nakalok ang mga ito sa kanya na parang missile. Agad na bumungad sa mukha niya ang hindi makapaniwala at pagkagulat. Paano niya nalaman? Ang ekspresyon ni Wendy ay hindi magandang tingnan, at ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Hindi man lang niya inaasahan na matutuklasan ni Alvin ang kanyang kahinaan sa napakaikling panahon. Alam niya ang kahinaan ng kanyang pag-atake noong una niyang pinagsama ang martial arts sa kanyang divine ability, ngunit ito ay isang bagay na siya lang ang nakakaalam. Kahit na ang mga powerhouse sa ika-8 at ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage at ang Palace Master mula sa Wandering Saint Palace ay hindi pa natutuklasan ang kanyang kahinaan. Para mapansin ito ni Alvin sa napakaikling panahon, paanong hindi siya mabigla. Mabilis na nabawi ni Wendy ang kanyang kalmado kahit na nabigla siya. Hindi siya nag-aksaya ng oras habang itinataas niya ang Saint Origin sa kanyang katawan upang pigilan ang pag-atake ni Alvin. Biglang, swoosh! Isang nakakabinging tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin habang tila sisabog ang espadang Kiss. Hindi lamang napakalakas ng puwersa mula sa pagsabog, ngunit ito rin tumutulak patungo kay Wendy sa bilis ng liwanag. Sa isang iglap lang, inatake ng Sword Kiss ang kahinaan sa marahas na pag-atake ni Wendy at sinira ang kanilang pormasayon. Sa sandaling ang kanyang pag-atake ay napawalang bisa, siya ay naiwang mahina tulad ng isang tupa sa isang blok ng katayan. Kung si Alvin ay umatake ng walang anumang reserbasyon, walang duda na siya ay namatay. Boom! Nagpigil si Alvin sa huling minuto. Inipon niya ang Sword Kiss at ginawa itong isang dambuhalang espada.
Hinampis niya si Wendy gamit ang tagiliran ng espada at pinalipad siya sa malayo. Si Wendy na nasugatan sa pag-atake ay dumura ng isang subo ng dugo. Sa sandaling ito, nawala ang malamig at marangal na aura ng pinakamagandang babae sa Human Devil Clan. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Natalo ni Alvin ang nakakatakot na si Wendy sa isang kisap lang ng mata. Natahimik ang lahat ng naroon. Paano ito posible? Natigilan si Senji. Ang mga magulong bagyo ay namumuo sa kanyang puso habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kawalang paniwala. Hindi niya inaasahan ang magiging resulta nito. Paano naging posible na napakalakas ng kaibigan ni Eseng? Hindi lang si Senji ang natigilan, ngunit maging si Eseng ay natigilan at hindi nakaimik. Brother Alvin. Hindi niya inaasahan na ang isang tao na bigla niyang nilapitan ay napakalakas na kahit na ang numero 1 kababalaghan sa mga nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace ay hindi makakapantay sa kanya. Paano ito posible? Nanaginip ba ako? Kahit si Wendy, isa sa mga nangungunang powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace, ay hindi makakapantay sa taong ito. Hindi ba napigilan ni Wendy ang kanyang pag-atake kanina nang sinubukan niyang patayin si Senji? Bakit hindi niya ito mapigilan sa pagkakataong ito? Nang mabawi ng mga nanunood ang kanilang katinoan, napatitig sila kay Alvin nang may pagtataka. Ang eksenang nangyari ay ganap na wala sa kanilang inaasahan. Para sa iyong kapakanan, ililigtas ko ang kanyang buhay. Sinabi ni Alvin kay Eseng. Si Wendy na bumagsak sa lupa ay malubhang nasugatan. Tulala pa rin si Eseng. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, si Alvin ay nawala na sa kagubatan ng bato. Nang bumalik si Senji sa katinoan, sumigaw siya, "Aseng! Mapahamak ka! Ang lakas ng loob mong makipagsanib puwersa sa isang tagalabas at saktan si Sister Wendy. Hindi ka pababayaan ng Deputy Palace Masters para dito. Ikaw!" Nagalit si Eseng nang makita niyang muli na namang sinisikap ni Senji na sirain ang kanyang reputasyon at sinisiraan siya. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Swish! Ang isa pang maikling tunog ng isang espadang sumisipol sa hangin ay tumunog na sinamahan ng nakakasilaw na liwanag ng isang espada chi. Ang bilis ng sword chi ay napakabilis nang bumaril ito patungo kay Senji at tumusok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nako, ang kanyang kapalaran ay katulad ng kanyang dalawang namatay na kasamahan. Karapat-dapat siya. Sa sandaling namatay si Senji, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kagubatan ng bato. Malinaw na si Alvin ang nagsalita. Walang nag-alinlangan na si Alvin pumatay din kay Senji. Nang marinig ng karamihan, kabilang si Eseng, ang walang emosyong boses ni Alvin at nakita ang nakakatakot na paraan ng pagkamatay ni Senji, lahat sila ay nanginginig sa takot. Matapos sabihin ni Alvin ang ilang salitang iyon, wala na silang narinig mula sa kanya. Swoosh! Isang maliit na bug zone ng hangin ang umihip habang si Wendy na nasugatan ni Alvin ay bumangon muli sa ere. Tila isang malamig na layer ng hamog na nagyelo ang tumakip sa kanyang mukha sa sandaling ito. Malamig lang niyang sinulyapan si Eseng bago siya pumasok sa kagubatan ng bato nang hindi nagsasalita. Lalong naging seryoso ang bagay na ito. Sabi ni Eseng nang makita niyang sumulyap si Wendy sa kanya. Tumawa siya ng pilit na may distressed expression sa mukha. Ang tatlong tao na pinatay ni Alvin ay hindi ordinaryong mga disipulo sa Wandering Saint Palace. Bawat isa sa kanila ay nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya. Kung isa lang sa kanila ang namatay, baka hindi na masyadong issue. Gayunpaman, dahil silang tatlo ay namatay, ang tatlong pamilya ay tiyak na magkakaisa upang maghayganti. Ang kanilang pinagsamang impluwensya ay hindi isang bagay na dapat pabayaan. Nag-alala si Eseng kay Alvin nang maisip niya ito. Samantala, sa Saint City of Human Devil Clan, isang kaguluhan ang naganap sa Wandering Saint Palace. Tatlong kaluluwang perlas ay sunod-sunod na nabasag. Sino? Sino ito? Sino ang pumatay sa aking anak? Sa isa sa mga estate sa Wandering Saint Palace, isang galit na dagindong ang umalangaw-ngaw mula sa isang mansyon. Malakas ang boses na nang umalangaw-ngaw sa mansyon, kinalampag nito ang mga pinto at bintana ng mansyon. Boom! Kasunod nito, ang tunog ng pagsabog ay umalangaw-ngaw mula sa isa sa mga silid sa mansyon habang ang isang figure ay makikitang lumilipad paakyat sa kalangitan, na nagwasak sa bubong sa proseso.
Walang nakitang kalmo sa lalaki kahit katatapos lang nitong lumipad sa bubong. Ang figure ay pag-aari ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung narito si Alvin, tiyak na makikita niya ang pagkakahawig ng lalaking ito at ni Senji. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi ang ama ni Senji. Gang-er. Sino ang may lakas ng loob na patayin ang apo ko? Hindi alintana kung sino man ito, hindi lamang niya kailangang pagbayaran ang kanyang buhay, kundi ang kanyang pamilya ay kailangang magbayad din ng kanilang buhay. Sa isa pang estate sa Wandering Saint Palace, isang nakakadurog na sigaw ang umalangaw-ngaw. Pagkaraan ng ilang sandali, isang figure ang bumasag sa bubong ng mansyon at siya ay mabilis na umangat sa langit. Ang figure ay pag-aari ng isang matandang lalaki na puno ng uban ang ulo. Ang kanyang kilay at buhok sa mukha ay kulay abo na rin. Ang matandang ito ay isa sa mga elder ng Wandering Saint Palace. Siya rin ang lolo ni Kigang, ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace na nasa 4th form of the Saint Celestial 4 stage. UG. Isang malungkot na sigaw ang maririnig mula sa isa pang mansyon sa Wandering Saint Palace. Ang figure na lumitaw sa pagkakataong ito ay isang matandang babae na may puting buhok. Siya ang lola ni Eugen, ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace na ang cultivation base ay nasa 4th form of the Saint Celestial stage. Ang mga pamilya ng tatlong tao na pinatay ni Alvin ay isa sa iilang pamilya na namamahala sa Wandering Saint Palace. Hindi sila ordinaryong tao. Sa katunayan, ang tatlong figure na lumipad kanina ay mga matatanda mula sa Wandering Saint Palace. Natural, hindi sila ordinaryong matatanda. Lahat sila ay nasa 8th form ng Saint Celestial stage. Sa Wandering Saint Palace, ang pinakamakapangyarihang tao ay ang Palace Master na ang cultivation base ay nasa 9th form of the Saint Celestial stage. Sa ilalim ng Palace Master ay ilang Deputy Palace Masters. Ang lahat ng kanilang cultivation base ay nasa tuktok ng ika-8 anyo ng Saint Celestial stage. Sa ilalim ng mga kinatawang ito ay ang mga elder sa ika-8 anyo ng Saint Celestial stage. Ang mga kamag-anak ng tatlong tao na pinatay ni Alvin ay ang mga matatandang ito. Ang pagkilos ni Alvin ng pagpatay kay Senji, Kigang, at Eugen ay naging kaaway niya sa tatlong powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial stage. Walang paraan na palayain nila siya. Kailangan niyang mamatay. Samantala, hindi alam ni Alvin ang lahat ng mga bagay na ito. 2,227. Sa sandaling ito, si Alvin ay pumasok sa guho na naiwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Si Wendy na kilala bilang pinakamagandang babae at ang numero 1 kababalaghan sa mga nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace ay pumasok din sa pagkasira. Nanatiling tahimik si Alvin nang makita niya si Wendy na pumapasok sa guho pagkatapos niya. Tahimik siyang naglakad sa underground passage. Ang pagkawasak na iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master ay matatagpuan sa ilalim ng lupa, at upang makarating dito, kailangan ng isa na maglakad sa isang mahabang daanan sa ilalim ng lupa. Ang daanan sa ilalim ng lupa ay puno ng mga mapanganib na bitag at mahirap dumaan ng hindi nasaktan. Nakita ni Alvin ang maraming bangkay na nagkalat sa lupa sa daanan. Batay sa mga bahid ng dugo sa mga bangkay, napag-alaman niyang kamakailan lamang ang mga ito ay namatay. Mukhang napakaraming tao ang dumating upang tuklasin ang lugar na ito. Ang daanan na ito ay tiyak na may napakaraming nakamamatay na bitag gamit ang isang beses na pag-atake ng mga Formosayon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang tinitingnan niya ang mga bangkay na pinatay sa iba't ibang paraan. Nagpatuloy si Alvin sa paglalakad habang sinusundan siya ni Wendy. Sa simula, hinamak ni Wendy si Alvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin, at halatang galit siya sa kanya. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kanyang impresyon kay Alvin ay nagbago ng malaki. Bagamat malamig pa rin ang kanyang mga mata, napuno rin ito ng kuryosidad. Na-curious siya kung paanong ang binatang ito na hindi mukhang mas matanda sa kanya ng isang araw ay napakalakas. Bukod dito, napakatalino niya na nagawa pa niyang matuklasan ang banayad na kahinaan ng kanyang pag-atake sa napakaikling panahon. May kasabihan na ganito. Kapag ang isang babae ay nagsimulang mag-usisa tungkol sa isang lalaki, siya ay nahuhulog din sa ilog ng pag-ibig. Gayunpaman, hindi tiyak kung ang kasabihang ito ay angkop kay Wendy, ang pinakamagandang babae sa Human Devil Clan.
Noong una, inakala ni Alvin na malapit nang matapos ang CP, ngunit sa nangyari, siya ay masyadong walang muwang. Nakatagpo siya ng 81 maliliit na CP na nagsanga sa iba't ibang direksyon. Marami ba sila? Ang mga entry ng 81 talatang ito ay maayos na nakahanay. Iyon ay kung paano nagawang kalkulahin ni Alvin ang bilang ng mga CP ng napakabilis. Natigilan si Alvin saglit. Alin ang dapat kong piliin? Sa huli, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinalawak ang kanyang divine consciousness upang makita kung makakakuha siya ng anumang impormasyon. Si Wendy ay tahimik na nakatayo sa malapit at pinanood si Alvin, naghihintay sa kanya na pumili. Dahil sa kaguluhan na idinulot ni Alvin kanina, marami pa ring tao ang nasa labas ng Stone Forest. Sa sandaling ito, tanging sina Alvin at Wendy lamang ang nasa underground passage. Kakatwa, ang katahimikan ay nagbigay ng romantikong kapaligiran sa lugar. Sa una, hindi umaasa si Alvin na makapulot ng anumang impormasyon gamit ang kanyang divine consciousness. Kung ito ay napakadali, ang ibang tao ay madaling nakapasok at ninakawan ang lahat ng mga kayamanan sa loob. Susuko na si Alvin nang tila may natuklasan siya. How? Isang pabango na pamilyar sa kanya ang lumabas mula sa isa sa 81 underground passage. Pagkaraan ng ilang sandali, nakumpirma niyang ang amoy ay katulad ng pabango ng ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ito ay ang natatanging amoy na tumago sa espasyo na may mas mabagal na daloy ng oras. Kung hindi pa naamoy ng isa ang bango noon, hindi nila ito mapapansin. Time distortion. May lugar kaya kung saan nasira ang oras tulad ng 4th floor ng Seven Treasures Exquisite Pagoda dulo ng passage. Bumilis ang paghinga ni Alvin nang maisip niya ito. Bagamat tila na pagkasunduan niya ang pagkawala ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang totoo ay ang pagkawala ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay lubhang nakaapekto sa kanya. Sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay si Elder Hal na kanyang iginagalang. Bukod dito, ang daloy ng oras doon ay nakatulong din sa kanyang paglilinang. Natural, nasasabik si Alvin nang maamoy niya ang pamilyar na amoy. Walang pag-aalinlangan, sinundan niya ang pabango at pumasok sa isa sa mas maliliit na daanan. Swoosh! Nag-iwan lamang si Alvin ng bugzo ng hangin sa kanyang gising habang siya ay nawala sa harap ng mga mata ni Wendy. Napakurap siya ng ilang beses, natigilan. Sa huli, nagpasya siyang sundan si Alvin at pumasok sa daanan na kanyang napuntahan na tila siya ang kanyang gabay. Sa hinaharap nang maisip niya ang sandaling ito, napagtanto niya kung gaano siya kaswerte na nagawa niya ang desisyong ito. Itinuturing niyang isa ito sa pinakamagandang desisyong ginawa niya sa buong buhay niya. Swoosh! 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 Matapos makapasok sa daanan, nakatagpo si Alvin ng isang beses na pagpatay na formation. Ang nakapatay na formation ay nagpaputok ng mga sibat na tila napakatalim na maaaring tumusok sa anumang bagay. Nang matrigger niya ang pagpatay na formation, tila na-lock din ito sa kanya. Ang lakas ng pag-atake na ito ay maihahambing sa isang powerhouse sa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage. May oras pa si Alvin upang tasahin ang kapangyarihan ng nakapatay na formation habang ang mga sinag mula sa javelin ay bumaril sa kanya sa napakabilis na bilis. Natural, ang pag-ataking ito ay hindi nagdulot ng banta kay Alvin. Ang kailangan lang niyang gawin ay ihagis ang defensive divine ability, ang Black Turtle's Barrier, para harangin ang nakamamatay na sinag mula sa javelin. Gayunpaman, habang nagpapatuloy si Alvin sa daanan, natuklasan niya na ang mga formasayon ng pagpatay ay lumalakas at lumalakas. Sa una, madali pa rin niyang malabanan ang mga pag-atake, ngunit unti-unti, kailangan niyang magsikap upang harangan ang mga pag-atake. Sa wakas, nakakita siya ng liwanag sa dulo ng lagusan sa di kalayuan at huminto. Kinailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko para harapin ang lahat ng pamatay na formation hanggang ngayon. Ang susunod na antas ay tiyak na magiging lubhang matigas. Isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang maisip niya ito. Batay sa pinagdaanan ni Alvin kanina, alam niya na kapag na-trigger ang pagpatay sa formations, hindi na ito makakatakas. Kung hindi niya kayang harapin ang pag-atake, tiyak na mamamatay siya. Kailangan niyang magpatuloy ng may pag-iingat. Kung hindi siya lubusang kumpiyansa, hindi na lang siya magpapatuloy.
Sa kasalukuyan, naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Kahit na maibalik niya ang kanyang katawan sa buong lakas nito, hindi siya lubos na nagtitiwala na makakalagpas siya sa susunod na bitag maliban kung ang kanyang cultivation base ay gumawa ng biglaang tagumpay sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Habang pinag-iisipan ito ni Alvin, isang malamig ngunit matamis na boses ng Oriole ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Magtulungan tayo. Ang may-ari ng boses ay walang iba kundi ang pinakamagandang babae sa Human Devil Clan, si Wendy, na sumusunod kay Alvin. Napansin ni Alvin mula pa kanina na sinusundan siya ni Wendy, ngunit hindi siya nag-abala sa kanya. Gayunpaman, nagulat siya sa mungkahi nito na magsanib puwersa. Kanina niya pa siya sinaktan noong nag-away sila kanina, bakit ngayon pa siya matulungin at mapagpatawad? Kahit na mas malakas ka kaysa sa akin, hindi magiging madali para sa iyo na makapasa sa susunod na bitag, sabi ni Wendy. Nang makita niyang tahimik si Alvin, patuloy niyang sinabi, kung magsasama-sama tayo, sigurado akong magiging madali para sa atin na harapin ang paparating na bitag. Tama ka. Sa oras na ito, sa wakas ay nanumbalik ang katinoan ni Alvin at tumango. Lumingon siya para tingnan si Wendy at mahinang nagtanong, gayunpaman, kung magsanib puwersa tayo. Paano natin hahatiin ang mga kayamanan na makikita natin sa dulo ng CP? Kunin natin ang bawat kailangan natin. Tila inasahan na ni Wendy ang tanong na ito mula kay Alvin dahil agad niya itong sinagot nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Paano kung ang item ay isang bagay na kailangan nating dalawa? Tanong ni Alvin na may singkit na mga mata. Kung ito ay isang bagay na pareho nating kailangan, magkakaroon ka ng pag-angkin sa item, sabi ni Wendy nang walang pag-aalinlangan. Dapat sabihin na ang mga salita ni Wendy ay sapat na upang patunayan ang kanyang katapatan. Bukod pa riyan, talagang mahirap para kay Alvin na maipasa ang huling bitag ng mag-isa maliban kung nagkaroon siya ng biglaang tagumpay sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Iyon ay, natural, hindi malamang na mangyari sa ganoong kaikling panahon. Kung naghintay siya hanggang sa makalusot siya sa susunod na antas, lahat ng kayamanan ay kukunin ng ibang tao sa oras na iyon. Matapos isaalang-alang ang lahat ng kanyang mga opsyon, sa wakas ay pumayag si Alvin na makipagtulungan kay Wendy upang harapin ang huling bitag. Sige na. Sa ganoong mataas na antas ng pag-atake, iniisip ko kung anong uri ng kayamanan ang makikita natin sa dulo ng CP. Bukod dito, ang bango ay talagang katulad ng ika-4 na palapag ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang pabango na ito ay tila exclusive sa pagbaluktot ng oras. Ang puso ni Alvin ay puno ng mga inaasahan. Sinulyapan niya si Wendy at sinabing, "Tara na." Tahimik na tumango si Wendy. Pareho silang agad na gumalaw na parang kidlat habang nagpapatuloy sila sa unahan upang harapin ang huling bitag. Ang panghuling pagpatay na formation ay agad na na-trigger habang sila ay sumulong. Boom! 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 Biglang lumitaw ang isang pag-alon ng malakas na puwersa tulad ng mga alon ng mabagyong dagat sa harap ng daanan kung saan nakatayo sa harap sina Alvin at Wendy. Ang paparating na puwersa ay sinabayan pa ng dumadagandong na ingay. Ang puwersa ay napakalakas at nakakatakot. Sa sandaling nakipag-ugnayan sila sa mga dingding ng daanan, nagsimulang yumanig ng malakas ang daanan. Si Alvin at Wendy ay tila lubhang mahina tulad ng isang maliit na mangkot na bangka sa gitna ng isang mabagsik na dagat. Nanlamig ang mga mata ni Alvin nang bigla siyang sumigaw, sabay tayong umatake. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang malakas niyang boses sa underground passage. 2,228. Sa sandaling sumigaw si Alvin. Whoosh! Isang malaking black turtle silhouette ang lumitaw sa paligid ni Alvin, pinuprotektahan siya. Ang discarding ito ay walang iba kundi ang pinakamalakas na defensive na divine ability ng Fire Worship Sect, ang Black Turtle's Barrier. Swish! 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 Ang tunog ng mga espada ay umalangaw-ngaw sa hangin, isang solidong sword chi ang lumitaw sa paligid ni Wendy habang siya ay umaaligid sa hangin. Isang light shield na nabuo mula sa sword chi ang bumalot sa kanya. Ito ang kanyang defensive divine ability, ang 10,000 Swords Defensive Body. Halos kaagad pagkatapos na ihagis ni na Alvin at Wendy ang kanilang mga defensive divine abilities.
Boom! 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 Ang mga alon at alon ng malalakas na puwersa ay hindi katulad ng mga mabagyong alon na bumagsak sa kanilang mga kalasag na nagtatanggol. Bang! Isang malakas na ingay mula sa banggaan ng kanilang mga kalasag at puwersa ang umalingaw sa hangin. Marahas na nanginginig ang kanilang mga kalasag na tila bababagsak sila anumang oras. Napakalakas ng puwersa. Ito ay lamang ang unang alon ng pagpatay formation. Parehong dumidilim ang mga mata ni na Alvin at Wendy sa pag-iingat, at pareho silang may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bang! Isa pang nakakabinging ingay ang umalingaw sa hangin nang muling bumangga ang puwersa sa kanilang mga kalasag. Ang puwersa ay unti-unting lumalakas at lumalakas. Halos masira na ang mga kalasag ni na Alvin at Wendy. Kakailanganin lamang ng isa pang alon ng pag-atake para tuluyang bumagsak ang kanilang mga kalasag. Sa kanan ko. Ang malamig na boses ni Wendy ay umalingaw sa tainga ni Alvin. Okay. Sumagot si Alvin at lumingon sa kanan at nakita ang isang alon ng puwersa na humahanggos patungo sa kanila. Mabilis niyang binawi ang kanyang mga braso. Boom! Itinaas ni Alvin ang kanyang mga kamay at ginawa ang lahat ng kanyang Sun Saint origin sa punto na napakalakas nito na tila kaya nitong ibagsak ang mga bundok at pukawin ng dagat. Swoosh! Dalawang napakalakas na puwersa ang lumabas sa mga kamay ni Alvin at nagsanib na bumuo ng mas malakas na puwersa. Ang kanyang kapangyarihan na katulad ng isang dambuhalang banal na dragon ay bumangga sa mapanirang puwersa. Whoosh! 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 Samantala, ang tunog ng mga espadang umaalulong ay muling umalingaw sa hangin habang mabilis na kumilos si Wendy. Maraming mga espada ang lumipad palabas, pinaputok ang sword kiss, habang sumugod din ito patungo sa mapanirang puwersa. Boom! 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 Habang ang mga pag-atake ni na Alvin at Wendy ay patuloy na bumagsak laban sa mapanirang puwersa, ang daanan ay nagsimulang lumindol ng mas marahas kaysa dati. Umalingaw ang mga tunog ng pagsabog sa daanan. Tila babagsak na ang daanan. Makalipas ang maikling sandali, nagsimulang humina ang mga tunog ng cacophonous at naging maliwanag din ang resulta ng sagupaan. Ang pinagsamang puwersa ni na Alvin at Wendy ay matagumpay na nakayanan ang unang pag-atake ng huling bitag. Bagamat ang mga pumapatay na Formasayon sa daanan ay pawang isang beses na Formasayon, nahahati sila sa tatlong alon ng pag-atake. Sa kasalukuyan, sina Alvin at Wendy ay nakapasa pa lamang sa unang alon ng mga pag-atake. May natitira pang dalawang pag-atake. Dahil dito, pareho silang hindi nagpabeye sa kanilang mga bantay at mas naging mapagmatsyag. Hindi nagtagal bago dumating ang ikalawang alon ng pag-atake. Iba ang pangalawang pag-atake. Dumating ito sa anyo ng maliliit na matutulis na puwersa na katulad ng mga karayom sa pagbuburda. Mabangis itong lumipad sa kanila, na tila nagagawa nilang tumusok sa anumang bagay. Sa oras na ito, kapwa nakatutok sina Alvin at Wendy sa pagharap sa pag-atake. Whoosh! 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 Walang humpay ang pag-atake sa kanila ng puwersa na kasing tallest ng mga karayom sa pagbuburda at nakapasok sa kanilang mga kalasag. Nagpatuloy ito sa pagsalakay sa kanilang dalawa. Sandaling natigilan ang dalawa sa pangyayaring ito. Sa katunayan, ang puwersang ito ay hindi mas malakas kaysa sa nauna. Ang pinagkaiba ng pag-ataking ito sa naunang pag-atake na katulad ng mga alon mula sa mabagsik na dagat ay ang maliliit na pag-atake na parang karayom na maaaring tumago sa anumang bagay. Bagamat saglit silang nadismaya, mabilis silang nanumbalik sa kanilang katinoan at hirap na dumpenso laban sa pangalawang pag-atake. Thank goodness pumayag akong magsanib puwersa. Kung hindi ko kakayanin ang alon ng pag-atake na ito. Napaisip si Alvin pagkatapos nilang matagumpay na depensahan ang pangalawang pag-atake. Nakahinga siya ng maluwag. Magagawa pa rin ni Alvin na ipagtanggol ang unang pag-atake ng walang tulong ni Wendy kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, hindi siya nakatitiyak na makakapagtanggol siya laban sa pangalawang pag-atake nang wala ang tulong nito. Parehong hinalinhan sina Alvin at Wendy sa ikalawang pag-atake ay tapos na. Sabay silang lumingon at nagtama ang mata ng isa't isa. Sa kasalukuyan, ang impresyon ni Wendy kay Alvin ay nagbago ng husto.
Kanina, nakaramdam pa rin siya ng kawalang kasiyahan sa kanya, iniisip na puro swerte ang nagawa nitong matuklasan ang kahinaan nito at talunin siya. Gayunpaman, pagkatapos na obserbahan siya sa ikalawang pag-atake, nalaman niya ng husto ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Wala nang anumang pag-aalinlangan sa kanyang isipan na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Humanda. Malapit na ang ikatlong alon. Nang makita ni Alvin si Wendy na nakatitig sa kanya, hindi niya maiwasang paalalahanan siya dahil sa pagkabalisa. Ang kanyang tono ay apurahan. Kung sino man sa kanila ang mawala ng focus sa sandaling ito, tiyak na mamamatay sila. Nang marinig ni Wendy ang paalala ni Alvin, nanumbalik ang kanyang katinoan at naging sigla. Nakatayo siya ng handa sa isang combat stance habang hinihintay niya ang ikatlong alon ng pag-atake mula sa nakapatay na formation. Ang ikatlong alon ng pag-atake ang magiging huling pag-atake mula sa nakamamatay na formation. Hanggat kaya nilang ipagtanggol ang huling pag-atake, makakaalis sila sa daanan na ito at makakarating sa kanilang destinasyon. Sa oras na iyon, makukuha nila ang mga kayamanan mula sa Celestial Grade Saint Inscription Master. Posible na ang isang puwang na may mas mabagal na daloy ng oras na katulad ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay matatagpuan sa dulo ng daanan. Muling nasasabik si Alvin habang iniisip niya ito habang hinihintay niya ang ikatlong pag-atake. Sa kabilang banda, si Wendy ay, natural, walang kamalayan sa pagbaluktot ng oras at mga katulad nito. Na-curious lang siya at nananabik na makita kung anong uri ng mga kayamanan ang iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master. Ano man sila, alam niyang kailangan nilang maging mahalaga. Roar! Biglang, isang mabangis na dagandong ng isang halimaw ang maririnig sa di kalayuan. Walang katapusang umalangaw-ngaw sa makitid na daanan. Ang dagandong ay nag-vibrate sa kanilang mga tainga na nagparamdam sa kanila na pinigilan. Agad na nagdilim ang mga ekspresyon ni na Alvin at Wendy. Dong! Isang malakas na tunog na parang tambol ang umalangaw-ngaw sa hangin na nagpagigil kina Alvin at Wendy na parehong nakatutok. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging malungkot habang ang kanilang mga puso ay kumakabog ng husto sa kanilang mga dibdib. Dong! Dong! Sa sumunod na sandali, muling umalangaw-ngaw sa hangin ang dalawang tunog na parang tambol na naging dahilan upang muli silang tumalon. Gayunpaman, pinaghandaan nila ito sa pagkakataong ito kaya hindi na sila nabigla gaya ng kanina. Dong! 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 Ang mga tunog ng drum ay patuloy na tumunog sa hangin habang maraming itim na tuldok ang lumitaw sa mga pangitain ni na Alvin at Wendy. Habang papalapit sila, lalong lumaki ang mga itim na tuldok. Pagkaraan ng ilang sandali, pareho nilang natuklasan kung ano ang mga itim na tuldok. Ito ay lahat ng uri ng mabangis na halimaw sa kakaibang hugis. Ang kanilang mga katawan ay amoy ng devil chi. Nakadagdag ito sa nakakatakot na aura ng mga halimaw. Roar! Habang ang kakaibang hitsura at mabangis na halimaw ay sumugod sa kanila, sila ay umungal at napaungol. Ang kanilang pag-ungol at pag-ungol ay nagdulot ng pananakit sa kanilang eardrums. Tara na! Sigaw ni Alvin habang sinisingil niya ang paparating na panganib. Ang Thousand Inscription Saint Sword sa kanyang kamay ay bumaril ng isang mahaba at makitid na espada na chi. Ito ay matulin at mukhang matalim ito upang tumago sa anumang bagay. Sa kasalukuyan, ginagamit ni Alvin ang lahat ng kanyang mga diskarte ng walang pagpipigil. Kung hindi niya gagawin iyon, mamamatay lang siya. Elementary Devouring Tactic. Black Turtle's Barrier. Golden Crow Wings. Otherworldly Celestial. Inihagis ni Alvin ang lahat ng kanyang divine abilities. Nang kumilos siya, ang Thousand Inscription Saint Sword ay lumipad mula sa kanyang kamay habang ginagamit niya ang ikatlong yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Sa ilang mga punto, ang mga kaliskis na tulad ng pag-aari ng mga Divine Dragon ay nagsimulang tumakip sa katawan ni Alvin. Ang kanyang mga kamay at paa ay katulad ng isang banal na dragon. May 9 na kuko sa bawat kamay at binti niya. Sila ay katulad ng sa isang 9-clawed Divine Dragon. Isang 9-clawed Dragon Warrior. Nang manguna si Alvin at sumugod patungo sa mga halimaw, nakita ni Wendy ang kanyang pagbabago. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwala nang makita siya. Sa lumalabas, si Alvin ay isang maalamat na 9-clawed Dragon Warrior.
Si Wendy, bilang isang alagad ng human devil clans wandering Saint Palace of the Three Palaces and Six Courtyards, ay isang tao. Sa Dao Martial Saint Land, siya ay ituring na devil cultivator. Interesado siya sa Dao Martial Saint Land. Dati, ginamit niya ang soul-searching secret tactic sa ilang powerhouses mula sa devil clans na may mas mahinang cultivation base para malaman ang tungkol sa Dao Martial Saint Land. Kabilang sa mga bagay na natutunan niya ay ang 9-clawed Divine Dragons at 9-clawed Dragon Warrior. Ang lumabas, hindi man lang niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa ikalawang pag-atake. Nang maisip ito ni Wendy, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkaagrabyado. Bakit ka nakatayo dyan nang walang ginagawa? Lumipat tayo. Bagamat hindi lumingon si Alvin, alam niyang si Wendy ay natigilan sa kawalan ng pagkilos sa kanyang pagbabago. Nang sumugod siya para patayin ang isa sa mga halimaw, sumigaw siya ng malakas para maalis si Wendy mula sa kanyang pagkatulala. Mabilis na bumalik sa katinoan si Wendy at sumama kay Alvin sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, dahil sa kanyang biglaang kawalan ng aksyon sa loob lamang ng ilang sandali, mabilis siyang napalibutan ng isang grupo ng mga halimaw habang nasa kalagitnaan siya ng daanan. 2,229. Roar! Ang lakas ng grupong ito ng mga halimaw ay hindi mahina. Sinimulan nilang lapitan si Wendy at inaatake siya. Tila hindi sila titigil hanggat hindi siya namatay. Sa simula, nakayanan pa ni Wendy. Gayunpaman, hindi nagtagal bago siya nagsimulang magkaroon ng problema sa pagpigil sa walang katapusang pag-atake ng mga halimaw. Sa huli, halos lahat ng lakas niya ay naubos niya. Bang! Isang malakas na ingay ang muling umalangaw-ngaw sa hangin habang si Wendy ay pinalipad sa dingding ng daanan ng walang katapusang pagsalakay mula sa mga halimaw. Malakas siyang napasandaw sa pader bago siya dumula sa lupa. Nayanig ang dingding, at iniluwan ni Wendy ang isang subo ng dugo. Nawala ang dati niyang malamig na ekspresyon, at namutla siya. Ang grupo ng mga halimaw ay nagpatuloy sa kanilang pagsalakay kay Wendy. Natural, hindi nila naiintindihan ang damdamin ng pagiging banayad sa isang makatarungang babae. Sa isip nila, ang alam lang nila ay patayin kung ano man ang humahadlang sa kanilang mga landas. Kahit na hindi nasugatan si Wendy, mahirap pa rin para sa kanya na harapin ang walang katapusang pagsalakay mula sa mga halimaw, lalo pa ngayong nasugatan siya. Habang nakapatay siya ng ilang halimaw, maraming iba pang halimaw ang sumulpot mula sa likuran upang salakayin siya, na naging sanhi ng paglala ng kanyang mga pinsala. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang sitwasyon ay nagsimulang maging mas mapanganib. Posible bang ako, si Wendy, ay mamatay dito ngayon? Nanatiling walang emosyon ang ekspresyon ni Wendy habang nakatingin sa mga halimaw na umaakay sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa sa sandaling ito. Dagandong. Nakarinig si Wendy ng matinding dagandong mula sa likuran, ngunit nang sa wakas ay tumugon siya, naramdaman niya ang isang bulkzo ng malamig na hangin na umihip sa kanyang likod. Kung siya ay nasa tuktok ng kanyang lakas, magkakaroon siya ng sapat na oras upang tumalikod at harapin ang mga halimaw sa likuran. Gayunpaman, ang kanyang fighting spirit ay nabawasan. Bagamat handa siyang lumaban, wala na siyang lakas na natitira sa kanya. Hindi ko talaga akalain na mamamatay ako dito ngayon. Si Wendy ay nakatitiyak na hindi siya makakaligtas dito. Malubha siyang nasugatan, hindi niya maaalis ang mga pag-atake ng mga halimaw sa likod niya. Klang! 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 Bigla na lang, narinig ni Wendy ang isang malakas na tunog ng cacophonous. Nakita niya ang isang figure na humahanggos patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Pinalis ng figure ang lahat ng halimaw na nakatagpo nito habang ang figure ay mabilis na lumalapit sa kanya. Ang figurang ito ay isang binata na may katawan na humanoid na dragon. May bahid ng dugo ang kanyang gwapo ngunit malamig na mukha, ngunit hindi matukoy kung dugo ba iyon o dugo ng mga halimaw. Sigaw ng binata kay Wendy nang magtama ang kanilang mga mata. Yuko ka ngayon. Sa sandaling makita niya ang pagkabalisa sa mga mata ng binata, siya ay yumuko ng walang pakialam sa kanyang imahe. Fao! 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 Sa sandaling tumingkayad si Wendy, naramdaman niya ang isang bulkzo ng hangin na dumaan sa kanyang ulo. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod.
Kung hindi siya dumapa kanina, walang duda na siya ay namatay. Swoosh! Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Wendy ang isang figure na dumaan sa kanyang ulo. Isa pang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa bahagyang nakadilat niyang mga mata, nakita niya ang mga halimaw na umaatake sa kanya na tinataboy ng figurang iyon. Nang tingnan ni Wendy ang figurang iyon, nakaramdam siya ng kakaiba. Ang puso niya naninikip na para bang hinihila ang puso niya. Bawat babae noong bata pa sila ay naisip ang iligtas ng isang Prince Charming kapag sila ay nasa panganib. Si Wendy ay hindi naiiba sa bagay na ito. Ang likod mo sa likod ko. Terilampasan natin ang mga halimaw na ito. Isang apurahang boses ang nagpatalsik sa kanya mula sa pagkatulala. Lumingon siya sa likuran niya habang nakikipag-usap sila sa mga kakaibang halimaw na umaatake sa kanila ng may layuning pumatay. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay si Wendy na ang kanyang malamig na ekspresyon ay unti-unting natunaw. Kanina, dahil sa dahilan kung bakit hindi sinasabay ni Wendy ang kanyang pag-atake kay Alvin, nahulog siya sa ganoong estado. Dahil dito, sa kasalukuyan, sinunod niya ang kanyang pangunguna ng walang anumang reklamo. Pareho silang lumaban ng pabalik-balik, at ang mga bagay ay tila mas madaling hawakan. Sa puntong ito, napatay na nila ang lahat ng halimaw na dumating sa kanila. Hindi lang si Wendy ang nasugatan, maging si Alvin ay nasugatan kahit na hindi ito kasing lubha ng kanyang mga pinsala. Buti lang at hindi ito masyadong nakaapekto sa lakas niya. Nandito na tayo. Habang umaarangkada sina Alvin at Wendy, sa wakas ay nagawa nilang gumawa ng ruta ng pagtakas at matagumpay na nakarating sa dulo ng daanan. Mabilis nilang binuksan ang pinto sa dulo ng daanan. Sa sandaling umalis sila sa daanan, hindi na sinundan sila ng mga halimaw. Katutubo nilang ibinalik ang kanilang mga ulo upang tingnan kung sinundan sila ng mga halimaw. Gayunpaman, walang halimaw na makikita. Parang lahat ng nangyari ay kathang-isip lamang nila. Bago makahinga sina Alvin at Wendy, isang mahinahong boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Matanda na ang may-ari ng boses at parang marami na siyang naranasan. Welcome sa Time Cave. Time Cave. Sina Alvin at Wendy ay likas na tumingin sa isa't isa at nakita ang pagkagulat na ekspresyon sa mukha ng isa't isa. Time Cave. Ano iyon? Muling nagsalita ang boses, nang umalis ako sa time cave na ito, isa akong parang Celestial Grade Saint Inscription Master na patungo sa pagiging isang eminent celestial. Natigilan si Alvin nang marinig niya ito. Isang parang Celestial Grade Saint Inscription Master. Hindi ba siya isang Celestial Grade Saint Inscription Master? Hindi niya maiwasang tumingin kay Wendy na may pagkalito. Dati, may nakahanap ng malaking bilang ng 1,000 Inscription Saint weapons dito. Logically, imposible para sa isang ordinaryo na parang Celestial Grade Saint Inscription Master na magkaroon ng napakaraming 1,000 Inscription Saint weapons. Kaya naman naisip ng lahat na ang lugar na ito ay naiwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master, mabilis na paliwanag ni Wendy sa mukha ni Alvin. Dati, nalilito rin siya. Nagkaroon ng maraming libong mga inscription na saint weapons. Nang marinig ang mga salita ni Wendy, ang sulok ng bibig ni Alvin ay likas na kumaibot. Imposible para sa isang ordinaryong parang Celestial Grade Saint Inscription Master na magkaroon ng napakaraming 1,000 Inscription Saint weapon. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung gaano ito isang malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi ito ang pagkasira na naiwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master, ngunit ito ay ang pagkasira na naiwan ng isang eminent celestial na isang quasi-Celestial Grade Saint Inscription Master. Ang matanda na boses ay patuloy na nagsabi, sa aking buhay, ang aking pinakamalaking kinahuhumalingan ay ang maging isang Celestial Grade Saint Inscription Master at mag-ukit ng isang Saint Weapon na mas malakas kaysa sa 1,000 Inscription Saint Weapons. Noon pa man ay nararamdaman ko na dapat na mayroong Saint Weapons na mas superior kaysa sa 1,000 Inscription Saint Weapons. Sa kasamaang palad, kahit na hanggang sa ika-9 na araw ng street ay naabot ang pinakamatagumpay na street. Heavenly Tribulation, at ilang hakbang na lang ang layo mula sa pag-akyat sa Immortal World, nabigo akong makamit ang pangarap kong matagumpay na makapagsulat ng Saint Weapon na mas malakas kaysa sa 1,000 Inscription Saint Weapons.
Nang marinig ito ni Alvin, napagtanto niya na ang taong umalis sa pagkawasak na ito ay walang kamalayan sa pagkakaroon ng 10,000 inscription saint weapons na kilala rin bilang super saint weapons. Malamang na noong panahon na naninirahan ang taong iyon, ang super saint weapons ay hindi pa matagumpay na naisulat. Hindi mahirap para kay Alvin na hulaan na ang Celestial Grade Saint Inscription Master ay wala sa panahong iyon. Ang taong nag-iwan sa pagkawasak na ito ay dapat nanggaling sa mas maagang panahon. Napabuntong hininga siya sa pagkabigo. Mukhang hindi ito ang pagkasira na naiwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master na iyon. Sinabi ni Wendy, sumasang-ayon ako. Ayon sa mga chismis, ang cultivation base ng Celestial Grade Saint Inscription Master na iyon ay hindi ganoon kataas kaya paano siya makakalikha ng ganoon kalakas na mga formasayon ng pagpatay. Ang misteryo ay sa wakas ay nalutas na. Walang kamalay-malay si Wendy na siya ay nagsasalita ng higit sa karaniwan. Bukod dito, kumikinang ang kanyang mga mata nang magsalita siya. Kung ikukumpara sa pagkasira na iniwan ng isang normal na Celestial Grade Saint Inscription Master, walang alinlangang mas interesado si Wendy sa pagkasira na iniwan ng isang eminent Celestial. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang Saint Inscription Master. Dahil dito, hindi siya ganoon ka-interesado sa mana na iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master. Ang tanging bagay na pumukaw sa kanyang interes ay ang Super Saint Weapons. Gayunpaman, si Wendy ay nasa sabik sa pagkasira na iniwan ng isang eminent Celestial. Hindi nagtagal, nagsimulang magsalita muli ang sinaunang tinig, bagaman hindi ako nagtagumpay sa pagsulat ng isang saint weapon na mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 inscription saint weapons bago ako umakyat sa Immortal World, sa proseso ng pagsulat, hindi ko inaasahang natuklasan ko ang isang kombinasyon ng saint inscriptions. Ang kombinasyong ito ng saint inscriptions ay nangangailangan ng isang partikular na anyo na katulad ng panahon. Ang kuweba na kinatatayuan mo ay kung saan ko inayos ang partikular na kombinasyon ng Saint Inscription bago ako umakyat sa Immortal World, naiwan ko ang 2 time cave taon, 10 taon o kahit na mga dekada. Ang isa sa 2 time cave na ginamit ko ay tumagal ng 13 taon. Ang time cave ay hindi magtatagal kapag nangyari ito, magiging kawalan lang ito sa iyo. 2,230. Ang time cave din ang pinakamahalagang kayamanan na naiwan ko. Ang ibang mga lugar ay mayroon lamang ilang saint stones at 1,000 inscription saint weapons. Ang matanda na boses na iyon ay tahasang sinabi kina Alvin at Wendy na ang time cave ang kanyang pinakamahalagang pamana. Sabay-sabay na lumipat ang mga mata ni na Alvin at Wendy sa stone platform. Ang isang makakapal na hanay ng mga pattern ay inukit sa paligid ng platform ng bato at sa itaas nito. Naglabas ito ng sinaunang aura. Ayon sa boses, mabubuksan ng isang tao ang time cave sa isang pag-iisip lamang pagkatapos maupo sa platapormang bato. Higit pa rito, magkakaroon ng pagkakataon ang isang tao na maunawaan ang isang banal na kakayahang hanggang sa pinakamataas na antas nito kung ailalaan ng isa ang kanyang puso at kaluluwa sa paglinang. Malamang, ang isang pag-iisip ay maaaring tumagal ng isang dekada o kahit ilang dekada. Kung ang aking divine ability, ang elementary devouring tactic, ay mauunawaan sa pinakamataas na antas sa pamamagitan ng time cave, hindi lamang tataas ng husto ang aking lakas, ngunit matutulungan ko pa ang iba na mapabuti ang kanilang innate spiritual roots. Bumilis ang hininga ni Alvin nang maisip niya ito. Kung matutulungan niya ang iba na pagbutihin ang kanilang mga innate spiritual roots, marami siyang mapapalaki na henyo na may violet na innate spiritual roots. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang ng maliwanag habang iniisip niya ito at tumingin sa stone platform na parang mangangaso na nakatingin sa biktima nito. Parang may nakalimutan ako. Naramdaman ni Alvin na parang binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Naalala lang niya na hindi siya nag-iisa. Nandito rin si Wendy mula sa Wandering Saint Palace. Bagamat nauna nang nangako sina Alvin at Wendy na siya ang unang mapipili ng mga kayamanan, mayroon lamang isang kayamanan ngayon. Paano nila hahatiin ang kayamanang ito? Hindi maiwasan ni Alvin na tumingin kay Wendy. Just go? Walang pag-aalinlangang sabi ni Wendy nang makita niyang nakatingin sa kanya si Alvin, kung hindi mo ako niligtas kanina, wala rin ako dito. Hindi inaasahan ni Alvin na ibibigay ni Wendy ang time cave sa kanya ng ganoon kadali.
Bukod dito, alam niya kung anong mga benepisyo ang maibibigay sa kanila ng time cave, ngunit ibinigay niya ito sa kanya. Naguguluhan siya, pero nakaramdam siya ng kirot at the same time. Inililigtas ko rin ang aking sarili sa pamamagitan ng pagliligtas sa iyo. Kung namatay ka, hindi ko na kayang pigilan ang mga pag-atake ng mga halimaw ng mag-isa. Iniligtas lang kita upang protektahan ang aking sarili, sabi ni Alvin kay Wendy. Hindi na niya hinintay ang sagot nito habang muli niyang sinabi, "Gayunpaman, ang time cave na ito ay napakahalaga sa akin, kaya hindi ko tatanggihan ang iyong mabuting hangarin. May utang na loob ako sa iyo kung matagumpay kong aanihin ang benepisyo mula sa time cave na ito." Naisip ni Alvin kung paano babayaran ang pabor na ito. Kung matagumpay niyang nilinang ang kanyang divine ability, ang elementary devouring tactic, sa pinakamataas na yugto sa tulong ng time cave, ibabalik niya ang pabor kay Wendy sa pamamagitan ng pagpapaganda ng kanyang innate spiritual root sa isang violet. Naturally, hindi niya binibigkas ang kanyang intensyon dahil hindi siya sigurado kung magagawa ng time cave na itaas ang kanyang divine ability sa pinakamataas na antas nito. Hindi na kailangan yan. Hindi alam ni Wendy kung ano ang ibig sabihin ni Alvin ng pabor kaya magalang siyang tumanggi ng umiling. Kung alam niya ang tungkol sa kanyang intensyon, walang paraan na tatanggihan siya nito. Tila hindi narinig ni Alvin ang kanyang sagot habang naglalakad siya patungo sa stone platform. Biglang naging mabigat ang kapaligiran. "Go! Babantayan kita," sabi ni Wendy sa kanya. Sa sandaling ito, narating na ni Alvin ang stone platform. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, tumigil ang kanyang mga yabag nang lumingon siya para tingnan siya. Sabi niya na may pagtatampo na ekspresyon, "I'm a man of my words. I always keep my words." Hindi na hinintay ang sagot ni Wendy, diretso siyang umupo sa stone platform. Matapos umupo na naka-crossleg, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Naisip niya sa sarili, "I wonder how many years I will get when I activate the time cave. If my thought can last several decades, who knows baka maitataas ko ang aking divine ability, ang elementary devouring tactic, sa pinakamataas na antas. Sa oras na iyon, lalakas ang aking lakas at maaari kong pakopya ang aking mga magulang, si Lil Megan, at ang iba pa na pagbutihin ang kanilang mga likas na espiritual na ugat." Bagamat kailangang kainin ni Alvin ang innate spiritual root ng isa pang tao upang mapabuti ang innate spiritual root ng kanyang o ng ibang tao, hindi siya nakakaramdam ng anumang pressure. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga kriminal na tumatakbo ng ligaw sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Hindi magkukulang ng mga innate spiritual roots para lumunin niya. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Si Wendy ay nakatayo sa gilid at pinanood si Alvin na nakaupo sa stone platform. Maingat niyang tinitigan ang kanyang paligid, ni isang galaw ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin. Kasabay nito, pinalawak ni Alvin ang kanyang divine consciousness sa pagtatangkang i-activate ang time cave. Matapos palawakin ang kanyang divine consciousness, hindi niya naramdaman na nakaupo siya sa isang batong plataporma. Sa halip parang nakaupo siya sa napakalawak na altar na pinalamutian ng maraming komplikadong pattern. Ang mga pattern na ito ay maaaring hindi kapansin-pansin sa unang tingin, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ng isa na ang mga pattern na ito ay ginawa mula sa lahat ng uri ng saint inscriptions. Gayunpaman, dahil magkapatong sila sa isa't isa, hindi niya ito napansin sa unang tingin. Dapat ma-activate ko ang time cave sa isang pag-iisip lang. Nang maalala ni Alvin ang mga salita ng sinaunang boses, ginamit niya ang kanyang divine consciousness para maramdaman ang paligid. Sa huli, may natuklasan siyang kakaibang aura. Bukod doon, may natuklasan siyang kakaibang kapangyarihan sa aura na iyon. Ang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng malalim na pakiramdam. Dapat ma-unlock ko ang time cave sa pamamagitan ng paggamit ng aking divine consciousness. Nagsimulang manghula si Alvin. Subukan lang natin. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, pilit niyang pinalawak ang kanyang divine consciousness sa kakaibang kapangyarihan. Kasabay nito, sinimulan niyang itoon ang kanyang mga iniisip sa kanyang divine ability, ang elementary devouring tactic. Dahil siya ay nahuhulog sa pagtutok sa kanyang banal na kakayahang, nawalan siya ng kamalayan sa kanyang paligid.
Sa una, madali para sa kanya na maunawaan ang banal na kakayahang, ngunit ito ay unti-unting naging mas mahirap. Sa huli, naabot niya ang isang bottleneck. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pag-unawa. Nakatuon lamang siya sa pag-unawa sa banal na kakayahang hanggang sa pinakamataas na antas nito. Ito ang kanyang pinakamataas na prioridad. Sa oras na ito, nakalimutan ni Alvin ang tungkol sa oras. Samantala, ang grupo ng mga tao sa labas ng kagubatan ng bato sa wakas ay nanimbalik ang kanyang pakiramdam. Nagsimula silang pumasok sa kagubatan ng bato sunod-sunod. Batay dito, makikita ng isang tao na hindi pa masyadong matagal mula nang pumasok sina Alvin at Wendy sa time cave. Hindi ako makapaniwala na talagang may ganoong batang powerhouse sa ating Human Devil Clan. Kahit si Wendy, ang numero 1 henyo sa mga nakababatang henerasyon sa Wandering Saint Palace, ay hindi makakapantay sa kanya. Sino ang nakakaalam, marahil siya ay isang matandang halimaw na nakasuot ng balat ng isang binata. Posible yan. Ang grupo ng mga tao ay hindi pa rin alam na ang pagkawasak ay hindi iniwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master, ngunit isang Quasi-Celestial Grade Saint Inscription Master. Ang parang Celestial Grade Saint Inscription Master na ito ay isa ring Eminent Celestial. Habang tinatahak ng grupo ng mga tao ang guho na naiwan ng parang Celestial Grade Saint Inscription Master na isa ring Eminent Celestial, mabilis na lumipad ang tatlong figure sa kalangitan mula sa hilaga kung saan matatagpuan ang Human Devil Saint City. Ang tatlong figure na ito ay pag-aari ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang matandang lalaki, at isang matandang babae. Habang lumilipad sila sa langit, nagniningning ang kanilang mga mata sa puot. Sa pagkawasak na iniwan ng isang parang Celestial Grade Saint Inscription Master na isa ring Eminent Celestial. Sa Time Cave. Si Alvin ay nakaupo pa rin sa stone platform, ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanyang buong pagkatao at ang stone platform ay nabalot ng isang layer ng liwanag at nawala sa paningin. Sa isang kisap lang ng mata, si Alvin kasama ang stone platform ay muling nagpakita sa mga mata ni Wendy. Nang lumitaw muli ang figure ni Alvin, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumawa ng buong puso. Tila nawalan siya ng kontrol sa sarili. Ito ay dahil matagumpay niyang naintindihan ang kanyang divine ability, ang Elementary Devouring Tactic, sa pinakamataas na antas. Ang isang iniisip ni Alvin ay tumagal ng 100 taon sa Time Cave. 2,231. Ang nag-iisang naisip ni Alvin ay tumagal ng 100 taon. Nakakamangha iyon. Para sa mundo, ang oras ay 1 segundo lamang ang lumipas, ngunit para kay Alvin, naunawaan na niya ang banal na kakayahan, ang Elementary Devouring Tactic, sa loob ng 100 taon. Lubos niyang ginamit ang Time Cave sa buong kakayahan nito. Kung malaman ng makapangyarihang taong umalis sa kuweba ng panahon na may isang taong may kaisipang tumagal ng 100 taon sa loob ng kuweba, labis siyang magugulat. Natural lamang na matutuwa rin siya na hindi nasayang ang kuweba ng panahon na iniwan niya. Kung may ibang taong nakapasok sa Time Cave, ang kanilang mga iniisip ay maaaring tumagal ng ilang taon o mahigit 10 taon, ngunit halos tiyak na walang makakatalo kay Alvin na ang pag-iisip ay tumagal ng 100 taon. Lumagpas pa ito sa pagtatansya ng makapangyarihang lumikha ng Time Cave. Batay sa mensaheng iniwan ng makapangyarihang nilalang, sinabi niyang may posibilidad na ang pag-iisip ng isang tao ay tumagal ng ilang dekada sa Time Cave. Kahit ang pag-iisip ng makapangyarihang nilalang ay hindi nagtagal kahit saan gaya ng pag-iisip ni Alvin. Gaano katagal kaya ang pag-iisip ko sa Time Cave? Hindi lubos na sigurado si Alvin kung gaano na siya katagal sa Time Cave. Nawalan na siya ng oras dahil nakatuon lamang siya sa pag-unawa sa divine ability, ang Elementary Devouring Tactic. Bumalik lamang siya sa normal na daloy ng oras nang wala ng lugar para mapabuti ang divine ability, ang Elementary Devouring Tactic, dahil naunawaan na niya ito sa pinakamataas na antas nito. Natural lang nang makalabas si Alvin mula sa Time Cave, agad na naglaho ang kuweba na parang hindi ito kailanman umiral noon. Maaaring gumugol si Alvin ng 100 taon sa kuweba ng panahon, ngunit para kay Wendy na nakatayo malapit, parang 1 segundo lang ang lumipas. Dahil dito, hindi niya alam kung gaano na ito katagal na natili sa kuweba ng panahon.
Ang pangunahing dahilan kung bakit nagawa ni Alvin na gumugol ng 100 taon sa time cave ay dahil sa pagiging kakaiba ng divine ability, ang elementary devouring tactic. Kung ito ay ibang ordinaryong divine ability, hindi siya makakatagal ng 100 taon sa time cave. Ang elementary devouring tactic ay isang kakaiba at makapangyarihang divine ability mula sa Devata realm. Hindi ito maihahambing sa mga divine ability mula sa mga mundane realm. Mas malakas pa ito kaysa sa isa pang divine ability mula sa Devata realm, ang Golden Crow's Wings, na namaster ni Alvin. Ang katotohanang inabot ng 100 taon si Alvin para lamang maging dalubhasa sa divine ability, ang elementary devouring tactic, hanggang sa pinakamataas na antas nito ay nagpatunay kung gaano kahanga-hanga ang divine ability na ito. Dahil na-master ko na ang divine ability, ang elementary devouring tactic, hanggang sa pinakamataas nitong antas, nangangahulugan ito na kaya kung sumipsip ng kahit gaano karaming heaven and earth spirit energy mula sa paligid hanggat gusto ko. Iniisip ko kung gaano kataas kaya nitong itaas ang aking Sun Saint origin sa. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin na parang mga bituin sa langit nang maisip niya ito. Sa kasalukuyan, ang cultivation base ni Alvin ay nasa 6th form pa rin ng Saint Celestial Stage. Dahil taglay niya ang Sun Saint origin, mas malakas siya ng bahagya kaysa sa mga ordinaryong powerhouse sa 6th form ng Saint Celestial Stage na nagtataglay lamang ng ordinaryong Saint origin kahit hindi niya ginamit ang divine ability, ang elementary devouring tactic. Gayunpaman, medyo kulang pa rin ang kanyang lakas kumpara sa isang powerhouse sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, kung gagamitin ni Alvin ang divine ability, ang elementary devouring tactic, at itataas ang kanyang Sun Saint origin sa limitasyon nito, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang powerhouse sa ikawalong, o posibleng 9th, form ng Saint Celestial Stage. Kasama ang tulong ng iba't ibang teknik mula sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, halos wala siyang talo sa mga powerhouse na nasa ibaba ng ikawalong form ng Saint Celestial Stage. Natural lamang na makaramdam ng tuwa at labis na kagalakan si Alvin nang maisip niya ito. Kumikinang ng husto ang kanyang mga mata. Biglang ginamit ni Alvin ang divine ability. Elementary devouring tactic. Pagkagamit niya ng divine ability, biglang lumitaw ang mga whirlpool mula sa kung saan sa paligid niya. Pagkalabas pa lang ng mga whirlpool, sinimulan nilang lumunin ang lahat ng heaven and earth spirit energy sa paligid, dahilan para pumailan lang ang kanyang Sun Saint origin. Ang pinagmulan ko ng Sun Saint. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Alvin na nalampasan na ng kanyang Sun Saint origin ang dating record nito. Itinaas ito hanggang sa puntong maihahambing na ito sa Saint origin ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Kahit noon, hindi pa ito ang limitasyon nito. Maaari pa rin itong itaas. Gayunpaman, dahil limitado ang heaven and earth spirit energy sa kanyang paligid dahil sa makikipot na daanan, mahirap para sa kanya na itaas ang kanyang Sun Saint origin sa limitasyon nito. Sa huli, pinili niyang sumuko sa pagsisikap na itaas ang kanyang Sun Saint origin sa buong potensyal nito. Limitado lang ang heaven and earth spirit energy dito. Susubukan ko ulit kapag umalis na ako sa lugar na ito. Iniisip ko kung gaano ko kataas maaangat ang aking Sun Saint origin ngayong ganap ko nang na-master ang elementary devouring tactic. Bumilis ang paghinga ni Alvin sa pananabik nang maisip niya ito. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili, ngunit ang kanyang kumikinang na mga mata ay nagpapakita kung gaano siya kasabik. Matutulungan ko rin ang iba na mapabuti ang kanilang innate spiritual roots ngayong ganap ko nang na-master ang elementary devouring tactic. Hanggat mayroon akong innate spiritual roots na malalamon, maaari akong magpalaki ng maraming henyo gamit ang violet innate spiritual roots hanggat gusto ko. Ano ang ibig sabihin ng makapagpalaki ng maraming henyo gamit ang lilang innate spiritual roots? Kumabog ng malakas ang dibdib ni Alvin nang maisip niya ito. Medyo natagalan bago tuluyang bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin. Nang makabalik siya sa realidad, nakita niya ang isang pares ng mga matang nakatitig sa kanya nang may pagkalito. Malinaw na matagal na siyang tinitingnan ng may-ari ng mga matang iyon. Ang may-ari ng mga mata ay walang iba kundi si Wendy, ang numero 1 kagandahan at numero 1 kababalaghan sa nakababatang henerasyon sa palasyo ng mga Wandering Saint.
Tinanong niya, gaano ka katagal sa kuweba ng panahon? Kahit parang isang segundo lang ang lumipas para sa kanya, alam ni Wendy na para kay Alvin, maaaring lumipas na ang ilang taon, 10 taon o kahit ilang dekada. Umiling si Alvin nang marinig ang tanong ni Wendy. Hindi ako sigurado kung gaano nakatagal ang lumipas. Gayunpaman, nagawa kong lubos na mapag-aralan ang isa sa aking mga banal na kakayahan sa Time Cave. Kung ibabatay sa kung gaano kalakas ang banal na kakayahan, sa palagay ko ay ilang dekada na ang lumipas bago ko ito lubusang mapag-aralan. Hindi niya maiwasang mag-isip. Batay sa kanyang mga salita, halata na labis niyang minamaliit ang banal na kakayahan, ang elementary devouring tactic. Ilang dekada. Mukhang nagamit mo ng husto ang Time Cave. Tumango si Wendy. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang may maisip siya. May mga bagay na hindi ko dapat sabihin sa iyo. Gayunpaman, dahil nailigtas mo ang buhay ko kanina, kailangan kitang bigyan ng babala. Ang 3 lalaking pinatay mo kanina ay sinuportahan ng isang elder ng Wandering Saint Palace. Ang mga elder na ito ay nasa 8 anyo ng Saint Celestial Stage. Dahil wala nang natitira para sa iyo dito, iminumungkahi kung umalis ka sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pumunta ka rin sa pinakamalayong lugar na kaya mo. Mas lalong naging malungkot ang kanyang tono nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Bagamat hindi na kailangang matakot si Alvin sa mga powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage, hindi niya maiwasang maantig nang marinig ang babala ni Wendy. Tutal, hindi niya alam na ang kasalukuyang lakas nito ay lumago na sa puntong higit pa siya sa isang powerhouse 8th form ng Saint Celestial Stage. Salamat! Akala ni Wendy ay makikinig si Alvin sa payo niya at aalis kaya nagulat siya nang marinig niya itong nagsabi, gayunpaman, wala akong planong umalis hanggat hindi ko nasusuklian ang pabor mo. Alam na alam ni Alvin na kung hindi dahil kay Wendy na tumulong sa kanya ngayon, imposibleng maabot niya ang yugtong ito, lalo na ang makapasok sa Time Cave upang lubos na makabisado ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Dahil dito, labis siyang nagpapasalamat at nais niyang suklian ang pabor na ito sa lalong madaling panahon. Ibalik mo ba ang pabor? Sa pagkakataong ito, naalala ni Wendy ang mga salitang sinabi sa kanya ni Alvin noon. Agad siyang umiling. Hindi mo na kailangang gawin yan. Umalis ka na agad sa lalong madaling panahon. Kung magtatagal ka kahit kaunti, baka hindi ka na makatakas kahit gusto mo. Alam na alam niya kung gaano kamahal ang 3 taong pinatay ni Alvin sa 3 powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage mula sa Wandering Saint Palace. Walang duda sa kanyang isipan na ang 3 elder ay agad na pupunta rito matapos malaman ang pagkamatay ng 3 taong pinatay ni Alvin. Dahil dito, hinimok niya itong umalis. Tutal, hindi lang niya iniligtas ang buhay niya, kundi sa hindi niya malamang dahilan, ayaw niyang may mangyaring masama sa lalaking ito na nakilala niya ngayon lang. Hindi niya namalaya na may bahid ng pagkabalisa ang kanyang tono nang himukin niya si Alvin na umalis. Nang patuloy na pinilit ni Wendy si Alvin na umalis, tinanong niya, sigurado ka bang hindi mo na kailangan na suklian kita ng pabor? May paraan ako para gawing kulay lila ang iyong likas na espiritual na ugat. Isang lilang likas na espiritual na ugat. Nabigla si Wendy nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Tila walang tigil ang pag-alingaw-ngaw ng mga salita nito sa kanyang mga tainga. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.